Mga idol, bago po ang lahat, una muna. Sa lahat po ng gustong magpa-shoutout, comment down below, at sa darating na linggo ay iisa-isahin ko para dun ko po kayo may shout. Tuwing Sunday po ang shoutout natin mga idol. At kapag umabot na po tayo ng 2,000 subscriber ay magpaparaffle po tayo ng 10 na mananalo ng tag 100 na load. Ang mechanics paano makasali sa raffle ay laging mag-like, share, and comment na Gerald Crawford with reaction. Maraming salamat po. Isa pala akong rich kid. By 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like, and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 701. Siya. Kahit na naabisuhan ni Warren si Maya na si Gerald ay tila nag-aaral dito, hindi pa niya ito personal na nakikita hanggang ngayon. Pagkakita sa kanya na bitbit ang mga botelya ng tubig kaagad na sanhi ng isang hitsura ng pagkasuklem na bumuo sa kanyang mukha. Habang nasa ibang eskwelahan siya ngayon, parehas pa rin siyang talo na bumalik siya sa high school. To think na inuutusan pa siya sa paligid na magdala at mamahaji ng tubig sa iba. Ni hindi niya nais na malaman kung bakit nag-aaral ngayon si Gerald sa Salford University. Samantala, ang mga batang babae mula sa mas maaga ay nakapalibot na kay Gerald. Ano ang ibig sabihin nito? Tinanong ang isa sa mga mas mataas. Manager Luke. Natagpuan namin siya. Siya ang nagbigay ng $500,000. Sinabi ng isa sa mga batang voluntaryong paghanga. Ano? Narinig ang kanyang mga salita, lahat ay tumahimik. Ang isang hitsura ng lubos na pagkabigla at hindi paniniwala sa mukha ng lahat, at lalo na ito para sa mga kasalukuyang nakatayo sa entablado. Mismong si Stella ang awkward na nakatitig kay Gerald habang tinatapos niya ang tawag kagaya ng dinampot ng kanyang ama. Maging sina Jasmine at Mandy ay napanganga habang patuloy na nakatingin sa direksyon ni Gerald. Ito ay dapat isang uri ng pagkakamali. Hindi ito siya. Sigaw ni Isabel na naiinis, malinaw na naiinis sa kung paano higit na naibigay si Gerald kaysa kay Fabian. Tumanggi lamang siyang maniwala na si Gerald ay may ganoong karaming pera upang ibigay sa una. Gayunpaman, ang katotohanan ay nakikita na ngayon. Naihayag na ang donor ay mula sa kanilang klase. Kung ang pamilya ni Fabian o Stella ay hindi nagbigay ng donasyon, ang tanging posibleng tao na naiwan ay si Gerald. Siguradong siya yun. Imposibleng para sa marami sa atin na napagkamalan siyang iba. Paliwanag ng mga babae. Sigurado ka ba talaga? Parehas kaming nasa high school at hanggat kilala ko siya palagi siyang mahirap na bastard. Na para bang maaaring magkaroon siya ng malaking halaga ng pera sa kanya. Hindi mo makukuha ang gayong pera kahit na sinubukan mong ibenta siya. Nagmamadaling sabi ni Maya. Malinaw na ang katotohanang nag-abuloy si Gerald ng $500,000 ay sumaya sa mga halimbawa ni Maya at marami pang iba. Pagkatapos ng lahat, habang ang mga nasa entablado ay kilala sa pagiging ipinanganak sa mayamang pamilya, sa mga nakakakilala sa kanya ng personal, si Gerald ay palaging ang mahirap na bata. Habang si Maya ay nagsusuot ng mga tatak tulad ng Adidas at Nike na nagkakahalaga ng higit sa $100, si Gerald mismo ay karaniwang nagsusuot lamang ng damit mula sa dolyar na tindahan. Napakalubha ng kanyang superiority complex na kahit na magsuot si Gerald ng $10 na shirt, sapat na iyon upang iparamdam sa kanya na hindi magulo. Dahil si Maya ay nagbigay ng $900 sa isang kaganapang tulad nito, sa kanya, magkakaroon lamang ng kakayahang magbigay si Gerald ng 50 sentimo o kahit mas kaunti pa. Gayunpaman narito ang mga voluntaryo na inaangkin na naibigay niya ang $500,000. Ang pag-angkin mismo ang nagparamdam ng pagkahilo. Hindi ito nakatulong na ang mga voluntaryong batang babae ay kaagad na ipinakita ang resibo sa lahat pagkatapos nito upang patunayan na nagsasabi sila ng totoo. Paano ito posible? Paano niya ito napayaman? Napaisip si Maya sa sarili. Habang pinagsisikapan ni Gerald na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, alam niyang wala talaga siyang magagawa tungkol dito sa puntong ito. Kahit na ang ilan sa mga manggagawa ng kaganapan ay kumikilos na ngayon sa kanya na umakyat sa entablado ng may lubos na paggalang. Si Fabian mismo na una na kumuha ng gitna entablado ay itinulak ng mga voluntaryong batang babae upang gumawa ng puwang kay Gerald. Habang pinapula nito ang mukha ni Fabian sa kahihiyan, ang mismong mukha ni Isabel ay namula dahil sa galit matapos makita ang kanilang kilos. Ikaw, bakit mo pa bibigyan ng ganon kadami? Saway ni Isabel sa galit habang nakaturo kay Gerald. Tama siya. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lahat ng perang iyon, ngunit sana mapagtanto mo kung magkano ang iyong ginastos sa halip na subukan mo lang magmukhang mayaman. Dagdag ni Maya na naiinis.
Naramdaman niya na kung hindi man lang niya subukang lokohin siya ngayon tiyak nahihimatayin siya mula sa nakamamanghang suntok sa kanyang kakuha na ngayon lang niya natanggap. Narinig ang sasabihin nila sinamon sila ng mata ni Gerald ng mga punyal, galit na bumubulok sa loob niya. Kabanata 702. Kahit na nakikita niya si Maya bilang isang diyosa pabalik sa kanyang mahihirap na araw, ito ang huling dayami. Hindi natiisin ni Gerald ang pagiging prangka at talas ng dila. Kaya't dahil ako ay kumikilos tulad ng isang mayamang tao, maaari ko ring kumilos hanggang sa wakas. Alam mo kung ano, nagdaragdag ako ng isa pang $150,000 sa paunang 500,000 iyon. Anunsyo ni Gerald na may nakangiting ngiti. Ano? Narinig iyon, lahat ay nahulog sa lubos na pagkabigla. Parang hindi sapat ang $500,000. Ang taong ito ay nagbibigay ngayon ng isang kabuoang $650,000 sa charity. Sa puntong ito, ang natitirang mga kamag-aral ni Gerald ay pawang nakatingin sa kanya ng malapad ang mata. Mahirap para sa kanila na ay proseso na ang isang simpleng taong naghahanap ay maaaring maging isang mayamang tao. Habang ito ang naging reaksyon ng mga kamag-aral ni Gerald, natapos ang katahimikan ng ang isa sa mga mag-aaral mula sa isa pang klase ng third year ay nagsimulang magsaya. Narinig iyon, isang reaksyon ng kadena ng mga tagay at palakpakan ay agad na sumunod. Humiwalay mula sa kanilang nakatulalang estado, ang mga manggagawa mismo ay agad na umakyat sa entablado upang maproseso ang pangalawang bayad. Ang buong bulwagan ngayon ay nakatingin kay Gerald sa lubos na paghanga. Habang ang pagpapakita ay hindi kanyang karaniwang estilo, ginagawa ito minsan-minsan ay mabuti. Bukod, mayroon siyang isang tunay na dahilan upang magpakita sa oras na ito. Sumulyap kay Maya at Isabel na galit na ekspresyon, si Gerald ay maaaring makaramdam ng isang hindi kanais-nais na saya sa kanyang sarili. Kapag tapos na ang transaksyon, bawat isa sa mga manggagawa ay nagpalit-palit sa pakikipagkamay kay Gerald. Sa kabilang banda, si Fabian ay simpleng natadyakan sa entablado matapos matanggap ang kanyang sertipiko. Ano ang isang kabuoang basura ng $15,000? Sino ang hulaan na siya talaga ang yaman, Jasmine? Nang ayanunsyo nila na siya ang nagbigay ng $500,000, hindi talaga ako makapaniwala. Ngayon na nagdagdag siya ng isa pang $150,000 sa halagang iyon kahit na kailangan kong maniwala na siya ang gumawa ng napakalaking donasyong iyon. Pulong ni Mindy habang patuloy na nakatingin kay Gerald na may sobrang interes. Nahihirapan akong maniwala din. Mukhang ang kanyang background ay hindi kasing simple ng una naming ipinapalagay. Tiyak na dapat tayong maging mas maingat mula ngayon. Sagot ni Jasmine, maingat ang kanyang tono. Manalo ka. Kumuha lang tayo ng isang tao mula sa aming pamilya upang mag-imbestiga ng higit patungkol sa kanya. Sagot ni Mandy. Ang bagay ay, nag-order na kami ng isang tao na gawin iyon para sa amin bago pa ang mga kaganapan ngayon. Tuldok-tuldok. Ang alam lang namin ay siya ay isang mahirap na mag-aaral mula sa Seren County. Hindi mahalaga kung paano sinubukan ng pangkat ng pagsisiyasat, wala lamang silang malalaman tungkol sa kanya. Isang anyo ng hindi nasisiyahan na nabuo sa mukha ni Jasmine habang sinasabi ito. Sa isang katuturan, ito ay isang nakagaganyak na karanasan para sa kanya. Habang patuloy na nakatingin si Jasmine kay Gerald, si Fabian ay kumari pa ng dart sa labas ng hall na walang imak. Iminungkahi ng kanyang ekspresyon na nakaupo lang siya sa ilang walang kabuluhang kaganapan. Alam kung gaano siya nasaktan, hinabol siya ni Isabel habang sumisigaw, kapatid Fabian. Hintayin mo ako. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, nagpatuloy si Fabian sa pag-sprint patungo sa hardin. Nang makarating siya sa ilalim ng isang malilim na puno, agad na sinuntok ni Fabian ang puno ng puno. Napuno ng galit ang mukha niya. Alam na alam ni Isabel na tanging ang takong ni Achilles ni Fabian, sa gitna ng kanyang maraming magagandang ugali, ay ang kanyang kaakuhan. Napansin niya kung gaano nasaktan si Fabian nang mas maaga siyang itinulak ng mga boluntaryo nang hindi man lang naisip. Si Gerald na nakatayo kung saan siya dating tumayo ay tiyak na ang huling dayami para sa kanya. Kapatid Fabian, mangyaring huwag magalit. Hindi alintana kung magkano ang naibigay ni Gerald, nakamit mo pa rin ang pangalawang pwesto sa Taekwondo Youth Championship. Na nag-iisa na ang gumagawa sa iyo ng paraan na mas mahusay kaysa sa kanya. Sabi ni Isabel, medyo namula ang mga mata. Huwag kalimutan ang tungkol sa iyong mga pangarap, kapatid Fabian. Mangyaring huwag maging malungkot sa isang bagay na walang gaanong ganito. Tandaan, ang sariling paaralan ng Taekwondo Championship ng aming paaralan ay personal na inimbitahan kang maging kanilang hukom. Maipakita mo sa lahat kung sino ang boss pagkatapos. Isipin lang ang lahat ng tagay at palakpak na matatanggap mo kapag nangyari iyon. Suot na si Isabel. Matapos marinig iyon, nagsimula ng medyo gumaan ang pakiramdam ni Fabian tungkol sa kanyang sarili.
Tama siya. Sa sandaling dumating ang kanyang oras upang lumiwanag, tiyak na siya ay magiging lubos na iginagalang bilang ang pagmamataas ng kanilang klase. Ang walang katapusang pagpalakpak at paghanga ay itatakda para sa kanya, at siya lamang. Bakit sa mundo ka nakakastress sa isang bagay na walang gaanong mahalaga, Fabian? Napaisip siya sa sarili niya. Naiintindihan ko na ngayon. Maraming salamat, Isabel. Habang totoo na mas nararamdaman niya ngayon, iniwan pa rin ni Fabian ang lugar na may isang malungkot na ekspresyon sa mukha. Kung sa bagay, gaano man siya sasabihin ni Isabel, ang kanyang kayabangan ay nasaktan pa rin ng malalim ngayon. Sa wakas natapos ang kaganapan, nagtungo si Gerald kasama si Marvin. Habang naglalakad sila, biglang parang may naalala lang si Marvin. Walang imak, pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at pumasok sa isang kalapit na tindahan. Sa oras na siya ay makalabas muli, bumili siya ng isang buong bungkos ng pagkain. Ano ito kung gayon? Nagutom ka na ba ulit? Sabi ni Gerald habang nakatingin sa itinago ng pagkain na binili ni Marvin habang nakangiti. Hindi para sa akin ang mga ito. Ibinibigay ko ang lahat ng ito sa isang tao. Dahil makikilala ko rin siya sa paraan, nais mo bang samahan ako? Sagot ni Marvin, isang nakakadiring ngisi ang nakapalitada sa kanyang mukha. Kabanata 703. Oh, sino ang balak mong ibigay ang lahat ng iyon? Tanong ni Gerald habang patuloy na nakangiti. Nararapat na mausisa si Gerald dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang panig na ito ni Marvin. Haha, sa pagitan mo at ako, ito ay isang batang babae na may gusto ako. Siya ay mula sa lipunang taekwondo na kung saan ay gaganapin ang isang paligsahan sa lalong madaling panahon. Dahil napakahirap ng pagsasanay niya, naisipan kong bumili ng pagkain upang mapanatili siyang maayos. Sagot ni Marvin, isang malaking ngisi sa kanyang mukha. Narinig iyon, pakiramdam ni Gerald ay masaya para kay Marvin. Habang si Marvin ay isa sa mas matalinong tao, ang kanyang damdamin ay simple pa rin at matapat. Dahil medyo malapit na rin silang magkakaibigan ngayon, nagpasya si Gerald na ay tagkasama. Maya-maya, nakarating sila sa lipunang taekwondo. Sa loob, maraming tao ang abala sa pagsasanay. Pag-scan sa paligid habang nakayakap sa lahat ng pagkain na kanyang binili sa kanyang mga bisig, sa wakas ay natagpuan ni Marvin ang taong hinahanap niya. Ang batang babae na nagkaibigan siya ay nakamamangha upang masabi lang. Hahaha, tingnan kung sino ang narito, Raquel. Narito ang mataba na iyon upang muling magdala sa iyo ng pagkain. Sinabi ng ilan sa mga miyembro na kanina pa nagsasanay. Puminto sila sandali nang makita nila si Marvin at Gerald na papasok. Ang mga kasapi na sinabi na ngayon ay nakaturo kay Marvin sa isang mapanukso. Napagtanto ni Gerald na hindi gaanong maraming tao sa paaralan ang talagang nakakita kay Marvin bilang kaibigan. Napansin din niya na halos wala ring tumitingin sa kanya. Kay dedikado niya. Sino pa ang gagawa ng mga bagay na ginagawa niya para sa iyo araw-araw, Raquel? Pumunta ka na sa babaeng ito ng mabuting lalaki. Sinabi ng ilang ibang mga batang babae na pagkatapos ay nagsimulang bagyin din si Raquel. Si Raquel ay isang kaakit-akit na mukhang babae kaya't naramdamang ininsulto siya nang marinig ang mga sinabi ng mga batang babae. Sa halip na ilabas ang kanyang hindi kasiyahan sa kanila, gayunpaman, sa halip ay nagsimula siyang tumapak patungo sa maikli at mabiilog na si Marvin na nakatingin sa kanya sa buong oras. Marvin, hindi ko na ba sinabi sa iyo na huwag na dito? Ang iyong presensya dito ay nagsisilbi lamang upang makagambala at makasuklam sa akin. Sigaw ni Raquel habang nag-fume. Pero Raquel, nag-aalala lang ako na nasa sapawan mo ang sarili mo. Ang isang maliit na pagkain ay tiyak na makakatulong sa iyo na makabalik ng ilang kinakailangang enerhiya. Sagot ni Marvin habang inaabot ang mga pagkain sa kanyang mga braso upang dalhin siya. Ang natanggap lamang niyang tugon ay isang mabilis na pag-swipe na nagpadala ng lahat ng pagkain sa kanyang mga kamay na nahuhulog sa sahig. Hindi ko kailangan ng anuman sa iyong dam na pagkain. Sinabi ko sa iyo ng paulit-ulit na huminto sa pagpunta dito. Kaya umalis na lang kayo. Nang makita na si Marvin ay nagugat sa lugar sa gulat, nakita lamang ni Raquel ang kanyang sarili na lumalaking mas galit sa ikalawa. Noon, maraming tao na ang nakapalibot sa kanila. Lahat sila ay sabay na nagbobota kay Marvin. Kailan ka pa naging ganito, Raquel? Hindi mo pa ako tinatrato ng ganito dati. Sabi ni Marvin, medyo may tubig ang kanyang mga mata habang tinitignan ang lahat ng kalat na pagkain sa sahig. Nawala na ba ang iyong mga marmol? Sinabi ko na sa iyo na umalis ka na. Sigaw ni Raquel habang tinulak siya ng malakas. Nahuli ng sorpresa, natagpuan ni Marvin ang kanyang sarili na umiikot sa kanyang pagtatangka upang mapanatili ang kanyang balanse. Sa huli, nabigo siyang gawin ito at nahulog muna sa sahig. Hahaha, tingnan mo siya, para siyang pagong na natamba. Suriin ang mga maiikling bahagi nito.
Yeah, to think that a guy like you even dares to go after Rokel sa iyong mga pangarap na pal, sa iyong mga pangarap. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, hindi nakakagulat na gusto ni Rokel agad na tinapos ng batang babae ang kanyang pangungusap sa kalagitnaan, halos hindi naiwasang makatapak sa isang landmine. Nasusuka ako na makita ka araw-araw. Ungol ni Rokel habang sinipa ang lahat ng pagkain na binili ni Marvin bago tumalikod para umalis. Hoy, ngayon hindi mo ba naiisip na nasobrahan ka? Sigaw ni Gerald. May kamalayan ka pa ba kung gaano ang iniisip ni Marvin tungkol sa iyo at sa iyong pagsasanay? Gusto lang niya kung ano ang makakabuti sa iyo. Kahit na hindi mo siya gusto, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tretuhin siya ng ganito? Dagdag ni Gerald, sa pagkakataong ito ay lalong galit na galit ang boses nito. Tulad ng tungkol dito sa iyo sa anumang paraan. Maaari kong gamutin siya gayunpaman ang impyerno na gusto ko. Kung sa bagay siya ang nakakahiya sa akin dito. At ano naman sa'yo, bakit nandito ka pa rin? Scram na. Sa paghari ng kanyang galit, si Rokel ay malapit na lamang maglunsad ng ilang mga suntok kay Marvin nang mabilis na humakbang sa harapan niya si Gerald at tinulak siya palayo. Galit na galit gumanti si Rokel sa pamamagitan ng pagsipa sa dibdib ni Gerald. Tapat na hindi inaasahan ni Gerald na ang batang babae na ito ay maging napaka-impulsive, at natapos siya sa pagkahulog sa kanyang puwitan. Sa sandaling iyon nang mapagtanto ni Rokel na talagang siya ay medyo sobra. Kabanata 704. Alam na alam niyang may crush sa kanya si Marvin. Gayunpaman, kahit na malinaw na nilinaw niya na wala siya sa kanya, bakit sa lupa niya pa rin siya pinapahamak? Ang bawat batang babae ay may isang ego na panatilihin pagdating sa mga relasyon. Kung si Rokel ay nakatanggap ng parehong paggamot mula sa isang gwapong lalaki, wala siyang maisip. Gayunpaman, si Marvin ay isang ganap na naiibang kwento. Pagkatapos ng lahat, sa karamihan ng mga tao, sa pangkalahatan ay mayroon siyang masamang imahe kung siya ay magiging ganap na matapat tungkol dito. Matapos mapahiya sa harap ng napakaraming tao, palalayasin niya siya sa labas ng pintuan kung hindi siya gaanong may kamalayan sa moral. Kapatid Gerald. Sigaw ni Marvin habang nagmamadaling lumapit kay Gerald upang alalayan siya. Habang malinaw na mukhang gusto ni Gerald na magpatuloy sa pagtatalo kay Rokel, napansin ni Marvin na ilan sa mga kasapi ng lipunan ng taekwondo ay umiikot na sa kanila. Sa takot na masaktan si Gerald dahil sa kanya, muli ay agad siyang hinailan ni Marvin palabas doon. Nagpatuloy ang paglalakad ng dalawa hanggang sa makarating sila sa hardin na matatagpuan sa labas mismo ng kanilang campus. Nang maghanap ng mauupuan, hindi nagtagal ay humagulgol na si Marvin nang sabihin niya, "Kasalanan ko lahat, kapatid Gerald. Habang maaaring sinalakay ka ni Rokel, mangyaring ilagay ang sisihin sa akin. Kung tutuusin, totoo na ako ang nagpahiya sa kanya sa harap ng lahat ng mga taong iyon." Bagaman nakatanggap siya ng sipa sa dibdib mula kay Rokel, nananahimik lamang si Gerald. Ito ay dahil nakita niya ang kanyang nakaraan sarili sa Marvin. Noon, handa siyang bugbugin upang mapanatiling ligtas si Xavier. Pag-unawa sa sakit ni Marvin, tinapik siya ni Gerald sa likuran habang sinasabing, "Sige, ayos na ayoko." Tuldok-tuldok. Sa ngayon, mag-focus pa tayo sa pagtigil sa pag-iyak. Gayunpaman, sinabi mo sa akin na pareho kayong may magandang relasyon. Walang pagkakasala, ngunit ang tagpong iyon mula nang mas maaga malinaw na iminungkahi kung hindi man. Sa totoo lang, totoong kami ay nasa mabuting kalagayan sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, pareho kaming lumaki na magkasama. Gayunpaman, sa sandaling nakapasok si Rokel sa kolehiyo, nagsimula siyang magbago ng marahas. Tuldok-tuldok. Sinimulang puntahan ni Marvin ang kanyang nakaraan kasama si Rokel kay Gerald. Kapwa sila ay tila naging napakapalakaibigan sa bawat isa sa nakaraan, hanggang sa puntong si Marvin ay palaging paninindigan para kay Rokel sa tuwing siya ay nabobuli sa paaralan. Ang pinakamasamang pananakot na natanggap ni Rokel ay nangyari noong sila ay nasa ika-4 na taon. Noon, ang landas ni Rokel ay hinironggen ng ilang matatandang mag-aaral. Dahil sa hindi pag-aanong gulang na mga kabataan, ang mga matatandang mag-aaral ay ipinapalagay na kailangan lamang nilang magsulat ng isang liham ng pag-ibig kay Rokel para sa kanya na mahulog ang ulo para sa kanila. Kapag halatang nabigo iyon, lahat sa kanya ay nag-gang up sa kanya. Gayunman, tumulong si Marvin at lumaban sa kanilang lahat. Sa oras na sila ay tapos na, ang kanyang mga tuhod ay dumudugo ng labis na ang mga peklat mula noon ay nanatili hanggang sa araw na ito. Ang pangyayaring kinakaharap ni Marvin ay matapat na katulad sa nangyari kina Gerald at Xavier noong araw. Iyon talaga ang dahilan kung bakit sa loob ng isang panahon, si Marvin at Rokel ay malapit ng hindi mapaghiwalay. Sa katunayan, pagkatapos ng pagtatapos ng high school, pareho silang naging ilang sandali. Gayunpaman, sa oras na iyon, nang magsimulang mapansin ni Marvin ang maliliit na pagbabago sa pag-uugali ni Rokel. Maya-maya, napakasama nito na aktibong nagtangkang magtago sa kanya si Rokel.
Umabot pa sa puntong sinabi niya sa kanya na huwag sabihin sa iba na talagang mag-asawa sila. Isang araw, sinabi sa kanya ni Raquel na kailangan niya ng kaunting oras mula sa kanya. Tuldok-tuldok. At ganoon ang pananatili ng kanilang relasyon sa loob ng mahabang panahon. Hindi lamang matanggap ni Marvin kung gaano kabilis lumipat si Raquel mula sa kanya kaya't patuloy niya itong sinaktan. Sa paglaon, humantong ito sa mga kaganapan sa ngayon. Pasimpleng umiling si Gerald sa awa. Ni hindi niya alam ang sasabihin. Kung tutuusin, ang kwento ni Marvin ay naging kapansin-pansin na katulad sa kanyang nakaraan na pakikipag-ugnay kay Xavier. Ang tanging nagawa lang niya ay tapikin siya sa likuran. Hindi nagtagal pinahid ni Marvin ang huling luha niya na pinatutunayan na mabuti na siya ngayon. Ang pagbabahagi ng kanyang malungkot na kwento at pag-iyak nito ay tiyak na nakatulong. Narinig iyon, naramdaman ni Gerald ang pakiramdam ng paghuhugas sa kanya. Kanang paalis na sila, nagring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Keita. Gerald, kailangan mong bumalik ka agad. Ano ang mali? Ang tono ni Keita ay parang desperado. Kabanata 705. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Hindi na kailangang magmadali, mag-focus lang sa sabihin sa akin ang lahat ng detalyado. Dagdag ni Gerald. Ito, si Lolo Finlay. Nag-iimpake na siya at nagtatangkang umalis. Kahit ngayon pinipilit ko pa ring pigilan siyang gawin iyon. Ano? Pero bakit? Ang lahat ay maayos na tumatakbo ngayon. Bakit ang biglang pagganyak na umalis? Sagot ni Gerald, naguguluhan. Nakita ni Gerald si Finlay bilang isang misteryosong matandang lalaki na kahit sa kanyang pagtanda ay nag-iisa pa ring nag-iisa ang pagpapatakbo. Ito ang kapalaran na pinagsama sina Gerald at Finlay at tinulungan na ng matanda si Gerald sa maraming pagkakataon. Habang si Finlay ay tila nasisiyahan pa sa pamimintas sa kanya, walang sinabi tungkol dito si Gerald. Kung sa bagay, nakatanggap na siya ng napakaraming tulong mula sa matanda. Upang maibalik ang pabor ng matanda, tinanggap ni Gerald ang presensya ni Finelli, na hinahain ng Finlay na may masarap na pagkain at isang lugar din upang manatili sa kanyang mansion. Dahil nailigtas din ni Finlay ang buhay ni Keita kahit na tinatrato niya siya ng mabuti, at palagi niyang tiyakin na palagi siyang nabusog. Karamihan sa mga oras, tinatrato siya ni Keita na para bang siya ang tunay na lolo. Ngunit narito siya, sinusubukan na iwanan sila ngayon. Kung may dapat sisihin sa biglaang pag-uudyok ni Finlay na umalis, marahil ay dahil sa nagpapatuloy na pagsisiyasat ni Gerald sa pamilya Fenderson. Alam ni Gerald na may naka-off na kay Finlay sa sandaling tinanong niya ang matandang iyon kung may alam siya tungkol sa Fendersons. Kung tutuusin, si Finlay ay tila hindi gaanong nagsasalita kay Gerald sa ilang mga araw na darating pagkatapos na itanong ni Gerald ang katanungang iyon. Para bang may nasa isip ang matanda. Nang tanungin si Finlay kung bakit tila may iniisip siya, ang matandang lalaki ay magre-reply lamang sa kabastusan. Nang makita na wala talaga siyang magagawa sa ngayon, simpleng idinagdag ni Gerald, sige, huwag mag-alala tungkol dito. Sa ngayon, babalik ako upang magtanong ko sa kanya tungkol dito ng personal. Kumiwalay naman si Gerald kay Marvin. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating siya sa bahay saktong oras upang makita si Finlay na nagdadala ng kanyang bagahe palabas ng pinto. Kailangan ko na talagang umalis ngayon, apo ko. Tiyak na babalik ako upang bisitahin kung may oras ako sa hinaharap. Mabait kang babae at hindi ka makakalimutan ng lolo. Sa sandaling paglingon ng matanda, gayon paman, napansin niya na nakatayo sa harapan niya si Gerald. Ah, aking apong lalaki. Perpektong tiyempo. Kailangan kong umalis ngayon kaya't ito ay paulam para sa sandali. Ngunit G, mabilis, nakatira ka rito ng medyo matagal na ngayon. Bakit ang dali-dali umalis? Ano man kung talagang kailangan mong pumunta, sasabihin mo lang sa akin at ipapadala kita sa kung saan mo kailangan sumakay sa kotse. Hindi talaga kailangan iyon, apo ko. Alam kong mabuti ang ibig mong sabihin at naging mahusay ka na apo. Gayunpaman kung hindi ako aalis ngayon, hindi ako makakahanap ng isa pang pagkakataong gawin ito. Ang huling mga salita ni Finlay ay nagmula at hindi naabutan ni Gerald ang sinabi. Pasensya na, ano ang sinabi mo? Pag-clear ng kanyang lalamunan pagkatapos ay sumagot si Finlay, sinabi ko na hindi na kailangang magulo ka. Ito ay tungkol sa oras na ako umalis ngayon, alagaan, apo ko. Pagkasabi nun tinapik ni Finlay ang dibdib ni Gerald. Dahil dito, kumalas si Gerald sa sakit bago marahang hinimas ang pasa doon na naiwan ni Raquel. Seryoso ka? Nasaktan ka ng malambot na tapik sa dibdib. Naging papel ba ang aking panloob na apo ng aking apo? Tanong ni Finlay, malinaw na namangha. Si Keita mismo ang tumakbo matapos marinig ang yelp ni Gerald bago magtanong, ano ang mali Gerald? Nasaktan ka ba? Huwag mag-alala tungkol dito. Sinipa lang ako ng ilang batang babae sa dibdib. Ha? Sino ang babaeng yon? Bakit kanya dapat umatake? Tanong ni Keita, na lalong nag-aalala.
Umiling-iling lang si Gerald bilang tugon, palatandaan na ayaw niyang pag-usapan ito pansamantala. Habang totoo na nasaktan lang siya ng ganito karami dahil bihasa siya sa taekwondo, simpleng umiling si Finlay bago bumaantong hininga. Kung iiwan kita ngayon sa estado na ito, paano ako hindi mag-alala tungkol sa iyo, apo? Paimpel kang mabait. Talagang nag-aalala ako na kapag umalis ako, hindi mo rin mapagtanto kung ano ang pumatay sa iyo. Habang sinabi niya iyon, naalala ni Finlay kung ano ang nangyari sa hotel nang ipadala ni Eunice ang lalaking buhok na iyon upang salakayin si Gerald. Kung hindi dahil sa kanyang interbensyon, ang braso ni Gerald ay magiging kasing ganda ng pagkawala. Nasaktan lang ako kasi hindi ako lumaban. Kung seryoso ako, tiyak na nakapag-spar ako ng kaunti. Sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, habang siya ay mabait, mayroon pa rin siyang reputasyong mapanatili. Ang binugbog ng isang batang babae ay tiyak na nasaktan ng bahagya ang kanyang kaakuhan. Ha, ikaw. Habang alam kong mayroon kang kaunting lakas sa iyo tungkol sa sino mang may kaunti pang kasanayan ay madaling matalo ka sa isang sapal. Alam mo, apo ko, hindi mo maaaring asahan na may mga taong protektahan ka sa tuwing may ganito. Sabi ni Finlay habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Tumango lamang si Gerald bilang tugon. Upang maging matapat, isinasaalang-alang niya ang pagkuha ng isang martial art o dalawa mula sa Drake at Tyson duo dati. Marahil ay isang bagay tulad ng kickboxing. Ang problema ay, wala lamang siyang oras upang sumailalim sa anumang pagsasanay. Kabanata 706. Sige, paano ito? Mananatili ako dito ng 3 araw pa at kahit na hindi mo matutunan ang anumang mahirap na paglipat sa loob ng maikling panahon, sa ilalim ng aking patnubay, tiyak na matututo ka ng hindi bababa sa iilan para sa pagtatanggol sa sarili. Sa ganoong paraan, ang iyong mga kaaway ay hindi makakalapit sa iyo ng ganoong kadali. Habang ang paggalaw mismo ay praktikal at sa pangkalahatan ay mas madaling matuto, tandaan na ang mga galaw ay hindi idinisenyo upang saktan ang mga tao. Pangunahin sila para sa pagtatanggol sa sarili kung tutuusin. Sabi ni Finlay. Teka, hindi ka nagbibiro, di ba? Malalaman ko ang pangunahing pagtatanggol sa sarili sa 3 araw lamang. Nakangiting sagot ni Gerald. Makinig, kung sasabihin ko na maaari mo na itong makabisado sa oras na iyon, siguradong makakaya mo. Isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte na kahit na ako ay mananatiling bumalik upang turuan kita, ikaw brat ng isang apo. At huwag tumingin sa akin ng may kaduda-dod ang mga mata. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang hampasin ako sa lahat ng mayroon ka. Sabi ni Finlay habang kamakaway kay Gerald na lapitan siya. Mas gugustuhin kong hindi. Muli, Jay mabilis, nasaktan lang ako ng sobra dahil hindi ako lumaban. Hindi naman ako tumetama sa mga babae. Sa totoo lang medyo malakas ako, alam mo. Natatakot ako na kung talagang sinuntok kita, mapuputol ko ang iyong mga buto. Sagot ni Gerald sa halip ay paalisan siya habang kumaway. Ginoo mabilis ay maaaring may kaalaman, ngunit siya ay matanda at payat pa rin, naisip ni Gerald sa sarili. Siya ay matapat na nag-aalala na sa wakas ay masasaktan niya ang matanda mula sa isang simpleng suntok lamang. Ano ang pinag-aalala mo? Lumapit ka na sa akin. Ang sagot ni Finlay. Nakikita kung gaano tiwala ang tunog ni Finlay, tuluyan na ring bumigay si Gerald. Matapos iposisyon ang kanyang sarili, gumawa ng dash si Gerald patungo kay Finlay, pinuntirya ang suntok sa balikat niya. Makalipas ang ilang sandali nang marinig ang isang malakas na malakas. Nasa lupa na si Gerald. Bago pa man kumonekta ang suntok ni Gerald, madaling umiwas ng atake si Finlay bago siya hawakan ng pulso. Sa susunod na sandali, parang sirang saranggola si Gerald habang ang kanyang buong katawan ay pansamantalang itinaas sa hangin bago siya sinalubong ng malamig at batong beranda ng bilya. Ang buong katawan ni Gerald ay nasasaktan na animo, lahat ng mga buto sa kanya ay sabay na nabali. Nahirapan siyang bumangon pa. Gerald. Sigaw ni Kate habang nagmamadali palapit sa kanya na may nakakabahalang ekspresyon na nakapalitada sa mukha habang tinutulungan siyang bumangon. Ganun. Kumusta, apo? Nakuha ko pa rin ang mga galaw. Sabi ni Finlay habang nakasquat sa tabi ni Gerald habang choklang. Hindi pumasok sa isipan ni Gerald na ang ganoong taong mahina ang hitsura ay magiging napakahusay sa pagtatanggol sa sarili. Ni hindi niya namalaya na siya ay itinaas sa hangin hanggang sa sandaling bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ang ulo ni Gerald ay matapat na umiikot pa rin mula sa epekto ng pagkahulog na iyon. Halika, lolo, mabilis. Bakit mo kailangang labis? Bulalas ni Kate, maliwanag na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Gerald. Ha, siya ay isang ganap na matandang lalaki. Hindi siya kasing mahina ng akala mo, apo ko. Pagkatapos ng lahat, kailangan ni Gerald na gumawa ng maraming magaspang na gawain mula sa isang napakabatang edad. Ang mga braso niya ay medyo malakas, alam mo. Ang galaw na ginamit ko lang sa kanya ay magiging perpekto para malaman ni Gerald.
Sagot ni Finlay habang binigyan niya ng kaunting sipa si Gerald. Bangon ka na ngayon, apo ko. Tulad ng ipinangako, gagamitin ko ang mga dagdag na araw na ito upang matulungan kang makabisado ng ilang mga paglipat. Hanggat ang iyong mga kalaban ay hindi masyadong karanasan, ang mga paglipat ay tiyak na magiging madaling gamiting mga assets upang matulungan kang makatakas sa pinaka-normal na laban. Narinig iyon, tumayo kaagad si Gerald, nakahawak pa rin sa nasaktan niyang braso. Tama siya tungkol doon. Tunay na isang magandang lakad na isip ni Gerald sa sarili habang tumango. Mabilis na hanggang sa 3 araw mamaya, habang sa wakas ay nagawa ni Gerald na makabisado ng ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili, nangangahulugan din ito na wala na si Finlay na huminto sa kanya sa pag-alis. Dahil medyo matagal na silang nakasama ni Finlay sa kanila, napagtanto ni Gerald na mayroon na siyang konting emosyonal na koneksyon sa kanya. Habang ang matandang lalaki ay paminsan-minsan ay namumula ang ulo at may gawin na pahiwatig ng kalokohan paminsan-minsan, sa pangkalahatan siya ay isang mabuting tao kina Gerald at Keita. Sa buong katapatan, nais ni Gerald na manatili siya kung makakaya niya. Iniluwa ni Keita ang kanyang mga mata habang pinapalabas niya ito. Alam niya na mamimiss niya ang pagkakaroon niya. Habang umalis si G mabilis sa villa, nagtaka si Gerald kung bakit ayaw mag-atubili ni G. Mabilis na pag-usapan ang tungkol sa ilang mga paksa. Gayunpaman, nakikita kung gaano kaigting na pinanghahawakan ng matandang lalaki ang kanyang mga lihim, itinago lamang ni Gerald ang tanong sa kanyang pansamantala. Sa pagkawala ni Finlay, oras na ngayon para sa kanya na itoon ang lahat ng kanyang lakas sa pagsisiyasat sa mga Fenderen. Kinabukasan, habang si Gerald ay papasok sa campus kasama si Marvin, pareho silang nakabunggo kina Warren, Maya, at 3 iba pang mga batang babae. Gayunpaman, simpleng lumakad si Gerald, tinatrato si Maya na para bang siya ay isang kompletong estranghero. Ikaw, Gerald Crawford. Bumalik ka dito, tama ka agad. Sigaw ni Maya sa galit. Kabanata 707. Napagtanto na sadyang hindi siya pinapansin ni Gerald ay ang naging sanhi ng kanyang galit. Sino sa tingin mo dapat mo lang akong pansinin? Napaisip si Maya sa sarili. Anong gusto mo? Alam na may halong damdamin siya kay Maya, natagpuan ni Gerald ang sapat na dahilan para hindi niya siya pansinin kanina. Ano pa, naintindihan niya kung bakit siya mabibigo na makita siya, ngayong malinaw na mas mayaman siya kaysa sa kanya. Hindi lang siya mapakali sa kanya. Kaya paano kung medyo mayaman ka na ngayon? Tulad niyan ay isang magandang dahilan para hindi mo ako pansinin. Sa bagay, nais ko lang malaman kung saan mo nakuha ang lahat ng pera na iyon, yuzise ni Maya habang nakatingin siya ng diretso sa mga mata ni Gerald. Paumanhin, pribadong impormasyon, malamig na tugon ni Gerald. Pribado. Ha, kumita ka lang ng kaunti pang pera, big deal. Hindi pa rin nababago ang katotohanang ikaw ay isang tagapayat sa nakaraan. Prangkahan kita, Gerald. Ikaw ay pinakaisang simula, nakuha mo iyon. At ang pasimula ay kilalang kilala sa pagiging mayabang na mga tusok na tulad mo. Hindi tulad ni Jamir at ng iba pa, siguradong kulang kayo sa kapanahunan at katatagan. Tinimok si Maya, malinaw na ayaw na lumusot. Kahit anong sabihin mo. Pinag-uusapan kung saan, nagpaplano kami ni Marvin na mag-scout para sa isang magandang lugar upang simulan ang aming bagong kumpanya. Kung wala nang iba pa, aalis kami ngayon. Sabi ni Gerald, umiling-iling na may isang matinding ngiti. Hindi ito ang kanyang unang rodeo na naiinsulto ng ganito pa rin. Tulad ng kanyang mga panlalait ay nangangahulugang anuman sa akin. Walang kwenta ang pagsubok na ipaliwanag ang anuman sa isang kagaya niya, naisip ni Gerald sa sarili. Kumpanya. Nagsisimula ka ng isang bagong kumpanya. Tanong ni Maya. Labis na nakakainis para sa kanya na makita si Gerald na umuuna sa buhay. Kahit na hindi siya sigurado kung bakit ganito ang pakiramdam niya, simple lang ang ginawa niya. Oo, ang pagpopondo ni Gerald upang makapagsimula kaming magkasama sa isang travel agency. Dagdag ni Marvin na tuwang-tuwa habang sinusundan niya si Gerald papasok sa campus. Hindi rin ito kasinungalingan. Tinawagan kahapon ni Gerald si Marvin bandang tanghali upang pag-usapan lamang ito. Dahil ang kalusugan ng lola ni Marvin ay lumala ng huli at ang kanyang relasyon kay Raquel ay nasamok din, si Marvin ay matapat na nai-stress. Gayunpaman nang tumulong si Gerald upang tulungan siya, alam ni Marvin na malapit na siyang makalusot sa kanyang mahihirap na oras. Labis siyang nagpapasalamat kay Gerald matapos matanggap ang alok na magsimula ng isang kumpanya ng magkasama. Habang nakita niya si Gerald bilang isang matalik na kaibigan dati, tretuhin niya ngayon si Gerald na para bang totoong kapatid niya. Habang naglalakad palayo ang dalawa, mukhang naiinis si Warren. Anong uri ng swerte ang mayroon siya? Sino ang nakakaalam, gayunpaman, kahit na magbubukas siya ng isang kumpanya, siya lang ang magpapapondo dito. Sabi ni Maya, tama ang nakuha mo. Tagumpay. Hintayin mo lang at tingnan.
Tiyak na gugugulin niya ang lahat ng pera sa paglaon. Ano pa ang meron sa kanya pagkatapos? Sagot ni Warren, maasim ang tono. Gayunpaman, ihinto natin ang pag-uusap tungkol kay Gerald at lumipat sa ngayon. Ang pag-oorganisa ng paaralan ng isang kompetisyon sa taekwondo, naaalala mo? Sa lahat ng mga kaganapan sa paaralan, ang isang ito ang pinakapansin ko. Dagdag ni Warren. Oh yeah, bago ka pumunta sa akademya ng pulisya, kinatawan mo ang mga nakatatanda, tama. Dahil ikaw ang naging kampyon sa taekwondo ni Sunnydale, tiyak na mabibigyan mo ng payo ang iyong mga junior pagkatapos mapanood ang kompetisyon. Ang pangkat ng 5 pagkatapos ay pumasok din sa campus na casual na nakikipag-chat sa kanilang sarili. Samantala, nilagdaan lamang ni Gerald at Marvin ang kanilang pagdalo sa klase. Nang makita na mayroon lamang silang klase ng ideolohiya ng umagang iyon, nagpasya silang umalis. Pagbaba nila sa hagdan, naisip ni Gerald kung bakit handa siyang tulungan si Marvin na lumabas. Marahil ay may kinalaman ito sa kung gaanong nakita niya ang kanyang sarili sa Marvin. Ano pa, pareho silang naging mas malapit sa mga nagdaang ilang araw, at nakita siya ngayon ni Gerald bilang isang kapatid din. Si Marvin ay isang napaka-filial na tao din, at nasiyahan si Gerald ng labis na pagmamahal ni Marvin sa kanyang mga magulang at lolo't lola. Alam kung gaano kabuti ang isang tao na si Marvin, mas masaya si Gerald na suportahan siya na humantong sa kanyang ideya na bumuo ng isang pakikipagsosyo para sa bagong ahensya sa paglalakbay ni Marvin. Bukod dahil ito ay karamihan sa mga isyu sa pera, hindi ito gaanong kalaking deal para kay Gerald. Mayroon siyang mga paraan upang makatulong, kaya nararapat lamang na gawin ito para sa kanyang kapatid. Anuman, ang unang malaking hakbang na dapat nilang gawin ay upang manirahan kung saan matatagpuan ang kumpanya. Kabanata 708. Kapwa sila nagpasya na simulan ang kanilang kumpanya sa isang gusali na malapit sa universidad. Ang gusali mismo ay engrandi at mukhang perpektong lugar upang magsimula ng isang firm. Ano pa, napapaligiran din ito ng luntiang halaman na parang personal na pinagpala ng inakalikasan ang lokasyon. Marami pang ibang mga kumpanya ang gumagamit na rin ng gusali. Ang kasikatan ng lugar ay talagang lumampas sa kanilang inaasahan. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng kanilang ahensya sa paglalakbay doon, ang iba pang mga kumpanya ay tiyak na magsisimulang ayusin ang kanilang taunang mga paglalakbay kasama ang kanilang ahensya. Iniwasan nila ang mga lokasyon na nasa gitna ng kahit saan sa isang kadahilanan. Sinabi ng pagkakaiba ng kita ang lahat. Hindi nagtagal at makarating ang dalawa sa sentro ng pamumuhunan sa loob ng gusali. Hindi ba natin naayos ito sa telepono? Nasaan ang lalaki na makikilala natin? Tanong ni Gerald habang pareho silang naglalakad sa main entrance. Hindi rin ako sigurado, kuya. Tinawagan ko siya kanina pero busy ang linya. Nakita ko. Kaya ang sentro ay masikip pa rin. Hintayin lang natin ng kaunti. Sabi ni Gerald habang tinitingnan ang oras habang umiling-iling na walang magawang ngiti. Paglingon niya kay Marvin, napansin ni Gerald na nakatitig siya sa pasukan, kitang-kita ang gulat. Nakataas ang isang kilay, sinundan niya ang tingin ni Marvin at nagulat siya nang makita ang isang pangkat ng mga kabataan, nakakalabas lang sa isang kotse, na papasok din sa sentro ng pamumuhunan. Ang isa sa mga batang babae ay nakakapit sa braso ng isang lalaki habang isinara ang likuran ng driver sa likuran niya. Ang dalawa ay mukhang napakalapit, at nagpatuloy sila ng nakangiti ng masigla habang nagpapatuloy sa pag-uusap habang papasok sa gusali. Dalawang iba pang mga batang babae ang sumunod sa likuran nila. Mayroong ilang mga laban sa pangkat laban sa iba pang mga klase ngayong umaga, Raquel. Sigurado ka bang ayaw mong lumahok sa mga ito? Tanong ng isa sa dalawang babae. Haha, ang mga tugma sa pangkat ay napakadali para sa kanya. Profesional ang aming Raquel. Siyempre hindi niya kailangang lumahok sa mga tugma sa pangkat. Sa kanyang mga kakayahan, makakapasok siya diretso sa finals na gaganapin ngayong gabi. Hindi ba ako tama? Sagot ng lalaki habang tsaklang. Totoo iyan. Tunay na si Raquel ang pinakaswerteng batang babae kailanman. Nasa tabi niya si Jefferson, nagawa na rin niyang magdaos ng sarili niyang mga klase sa pagsasanay. Sagot ng ibang babae na inggit. Ito ay walang magkano. Training center lang ito. Kung sa bagay, ginagawa ko lang ang gusto ko, di ba Jeff? Sabi ni Raquel na may matamis na ngiti sa labi. Sa katunayan. Gayunpaman, bibigyan kita ng babala na ihanda ang iyong sarili, Raquel. Ang mga sentro ng pagsasanay ay medyo puspos sa merkado dahil maraming iba pang martial arts. Habang hindi ako masyadong pamilyar sa taekwondo, nagsasanay sa iyo ang aking kapatid. Nabanggit niya na ang kompetisyon sa mga sentro ng pagsasanay sa taekwondo ay medyo malakas din. Kailangan kong hilahin ang ilang mga string upang magawa ang trabahong ito, kaya kapag ang sesyon ay nasa sesyon na, siguraduhin mong masipag ka sa aking kapatid. Sagot ni Jefferson. Ay, huwag kang mag-alala tungkol dyan.
Alam ko kung gaano magiging mapagkumpetensya ang merkado. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong malapit sa Edefisia ang sentro ng pagsasanay. Ang dami ng tao dito. Sa gayon ang lugar na ito ay kaya, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol doon. Hahanapin ko lang muna ang kapatid ng kaibigan ko. Siya ang sales manager dito. O sige, Rockel, sabi ni Marvin habang naglalakad mismo sa harapan niya. Ang pagkabigla niya nang makita siya kasama ang kanyang pangkat dito ay malinaw sa araw. Pagkakita sa kanya dito, kaagad na binitawan ni Rockel ang braso ni Jefferson. Bago ito, sinabi na niya kay Marvin na kailangan niya ng kaunting espasyo na malayo sa kanya ng matagal. Ang dahilan niya ay maaaring magamit ni Marvin ang tagal ng oras na iyon upang mapabuti ang kanyang sarili habang siya mismo ay nakatuon sa kanyang pagsasanay. Ito lang ang dahilan kung bakit pumayag si Marvin na bigyan siya ng mas maraming oras ng mag-isa. Gayunpaman, ang kanyang biglang napakalaking pagbabago sa pag-uugali sa kanya ay masyadong halata. Nakikita kung gaano siya kasimang kasama ni Jefferson, alam na ni Marvin ang katotohanan sa likod kung bakit patuloy na binibigyan siya ni Rockel ng malamig na balikat. May kamalayan si Rockel na nahuli din siya. Pinahiya nito sa kanya na kahit magmukha kay Marvin sa mukha ngayon. Kaya, nagsisinungaling ka sa akin sa lahat ng ito oras. Sabi ni Marvin, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't ang lahat ng mga dokumento para sa mga pamumuhunan na hawak niya ay nahulog sa sahig. Kabanata 709. Nagsisinungaling. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa iyo. Sagot ni Rockel habang nakabraso. Sa dami ng mga tao sa gitna na nakatingin sa kanila ngayon, hiniling talaga ni Rockel na magtago lang siya mula sa lahat ng kahihiyang ito. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Bakit? Bakit ka kumikilos sa ganitong paraan? Tanong ni Marvin habang humihinga siya ng malalim. Bilang tugon, tahimik lamang si Rockel na tumingin sa gilid. Kaya ikaw si Marvin, di ba? Pagkabata kaibigan ni Rockel o ano? Medyo narinig ko na ang tungkol sa iyo. Tingnan mo lang ang sarili mo. Umalis ka na sa paningin ko. Sigaw ni Jefferson habang kinalabot ang mga Audi A6 na kinangkotse sa harap mismo ng mukha ni Marvin. Hello. Ang pangalan mo ay Jeff, di ba? Naghihintay ako sa iyong pagdating. Sinabi ng isang nababagay na empleyado sa labas ng asol habang siya ay sumugod upang makipagkamay kay Jefferson, isang palakaibigang ngiti sa kanyang mukha. Hoy, Aaron, medyo matagal na mula nang huli kaming magkita. Pasensya na sa paghihintay. Sagot ni Jefferson nang ibinalik niya ang pagkakamayan. Walang problema. O sige, kaya diretso tayo sa negosyo. Pinili ko ang ilang mga medyo disenteng lugar para sa iyo. Halika tingnan mo sila. At huwag mag-alala tungkol sa mga presyo, tiyak na bibigyan kita ng mga diskwento. Sabi ni Aaron. Mabuti ang tunog, pumili tayo ng isa ngayon. Matapos sabihin iyon, sinimulang hilahin ni Jefferson si Rockel sa braso kasama niya. Dahil ayaw na ayaw ni Rockel na kausapin si Marvin, simpleng sumunod siya sa kanya, nakatayo malapit sa tabi niya. Sa kanyang pag-alis, dahan-daang tinipon ulit ni Marvin ang kanyang saloobin. Ang paggunita sa payo ni Gerald ay tiyak na nakatulong sa kanya na panatilihing cool. Napakaraming bagay ang nangyari ng napakabilis kanina kaya't hindi niya napigilan ang kanyang galit sa isang maikling sandali. Nang makita na matagumpay na pinakalma ni Marvin ang kanyang sarili, simpleng tinapik siya ni Gerald sa balikat at dinala pabalik sa kanilang mga unang upuan. Holy creep, Aaron! Paano magiging napakamahal ngayon ang mga lugar sa opisina? Hindi ito katulad ng nakita ko sa online. Hindi pa ganoon katagal bago marinig ang mga bulalas ni Jefferson mula sa malayo. Talaga, Jefferson. Totoo bang naiisip mo na napakamahal nito? Ipapaalam ko sa iyo na ang mga ito ang pinakamura dito. Ang kanilang mga pagkakalagay ay medyo disente din. Pinakamura. Ang renta ay humigit kumulang $1,000,000 bawat taon. Maaari mo ring pagnanakawan lamang tayo. Sumagot si Jefferson, ang pagkabigla sa kanyang mukha na ganap na nakikita para makita ng lahat. Ang lahat ng ito ay talagang sobra para kay Jefferson. Bagaman totoo na ang kanyang pamilya ay mayaman, kung talagang gagasta siya ng $1,000,000 upang mabayaran lamang ang pag-open ng nag-iisa, ang kanyang bank account ay walang laman sa walang oras. Si Rockel ay pantay na gulat. Mula sa pagsasaliksik na nagawa niya sa online, ang upa sa lugar ng tanggapan ay karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang $350,000 bawat taon. Sa pag-iisip sa saklaw ng gastos na iyon, kinalkula niya iyon kasama ang katanyagan ni Edefisia at ang katotohanan na malapit ito sa kanyang paaralan, makakakuha siya ng isang impyerno ng isang magandang pakikitungo. Maliit na inaasahan niya para sa mga bagay na hindi mawawala kahit kaunti. $350,000 ang naging batayang presyo ng renta. Tulad ng nangyari, ang mga lugar sa paligid ng gusali ay may mga renta na maaaring madaling lumampas sa $1,000,000.
Nasa oras na iyon nang sa wakas na pagtanto ni Rokel na ang swerte lamang ay hindi makagagawa sa kanya sa buhay. Ang buhay ay hindi ganoon kadali. $1,000,000 para lang sa renta. Sa mga panaginip niya, wala talagang paraan na kaya ko iyon, Aaron. Dagdag ni Jefferson, kitang-kita pa ring nakakagulat. Humarap siya kay Rokel bago sinabi, maghanap na lang tayo ng ibang lugar, Rokel. Sobra talaga ito. Narinig iyon, nadismaya si Rokel. Ang Edefisia ay isang tanyag na lugar, sikat sa pagkakaroon ng mataas na rate ng pagkonsumo. Sa madaling salita, ang mga may mataas na katayuan lamang ang kayang magtrabaho dito. Ang pagkakaalam na hindi siya makakapantay sa katayuang iyon ay sumakit ng konti sa kay-abangan ni Rokel. Nagustuhan din niya ang lugar dahil malapit ito sa campus. Isipin na may set up ang kanyang sentro ng pagsasanay dito. Iyon ay tiyak na makakatulong mapalakas ang parehong publisidad ng kanyang sentro kasabay ng kanyang mahusay na pagkamakasarili. Oh well, sige kung ganun, sagot ni Rokel na may tango, mukhang bigo. Narinig iyon, ang masigasig na ugali ni Aaron ay nagbago din. Pagkatapos ng kaunting maliit na pag-uusap, agad siyang sumugod kasama ang kanyang mga dokumento. Tayo na Rokel, medyo maaga pa naman kung tutuusin. Maaari pa rin tayong tumingin sa ibang mga lugar. Sigurado akong maraming iba pa na may higit na mapamamahala ang taunang renta. Sabi ni Jefferson. Kabanata 710. Alam ko, pa rin, nais kong tumingin muna sa paligid ng lugar. Sagot ni Rokel. Habang hindi niya kayang bayaran ang renta para sa isang unit sa lugar na ito, nais pa rin niyang tumingin sa paligid ng gusali. Kung tutuusin, maaaring managinip ang isang batang babae. Habang nagpatuloy ang grupo sa pagtambay sa paligid ng lugar, biglang narinig ang isang malakas na kaguluhan mula sa dulo ng pasilyo. Ang isang naaangkop na nasa hustong gulang na lalaki ay maaaring makita na naglalakad papunta sa gusali, at marami sa mga customer na naruroon ang bumati sa kanya ng magalang nang dumaan siya sa kanila. Ito ay hindi lamang anumang regular na tao. Siya ang naging manager ng Edefisia. Iyon ang sikat na manager ni Edefisia, si Alexander Brooks. Paliwanag ni Jefferson sa tatlong batang babae. Kaya paano kung alam mo ang tungkol sa kanya? Ni hindi niya alam na mayroon ka. Napaisip si Rokel sa sarili, malinaw na naguguluhan pa rin. Habang maraming tao ang tila nais na kausapin si G. Brooks, ang ginawa niya lang ay iwagayway sila. Tila nagmamadali siya. Ang katotohanan na siya rin ay tumingin sa paligid ng pahiwatig na siya ay sinusubukan upang makahanap ng isang bagay o sinuman. Bigla na lang napansin ang pagtitig sa kanya ng 4 na bagets at agad siyang tumakbo papunta sa grupo ni Rokel. Nang makita siyang nagmamadali na lumapit sa kanila, kapwa sila Rokel at Jefferson ay nasa sabik sa kanilang sarili. Ginoo Wadley, ipinagpapalagay ko. Hindi ba sumama si G. Crawford? Tanong ni Alexander na may paggalang ng ngiti habang nakatingin kay Jefferson. Agad na tumahimik ang lahat sa gusali, lahat silang nakatingin sa direksyon ng grupo. Ginoo Wadley, G. Brooks, dapat nagkakamali ka. Ang pangalan ko ay Jefferson Brown, sagot ni Jefferson, na mula ang mukha sa sobrang kaba. Kahit si Rokel ay nakakagat sa ibabang labi, pinagsisikapan na mapigil ang kanyang kaguluhan. Humihingi ako ng paumanhin. Napagkamalan kitang iba. Humingi ng paumanhin kay Alexander sa halip mahirap. Kanina pa nang makatanggap ng tawag si Alexander, naabisuhan siya na si Marvin Wadley ay isang mag-aaral mula sa Salford University na kaibigan din ni G. Crawfords. Dahil kasangkot si Gerald, binigyan ng direktang utos si Alexander mula sa direktor ng kanilang kumpanya na lapitan si Marvin na may lubos na respeto. Kayong mga bata ay kamukha ng mga mag-aaral mula sa Salford University. Dahil ang aking kliyente ay nagmula rin sa universidad na iyon, patatawarin mo ako sa aking pagkakamali sa iba. Dagdag ni Alexander na may paumanhin ng ngiti sa labi. Anong pagkakataon? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang iyong kliyente, G. Brooks? Baka sakaling makatulong ako, sabi ni Jefferson. Hindi pa rin siya makapaniwala na kasalukuyang nakikipag-usap siya sa manager ng Edefisia. Tiyak na pahabain pa ni Jefferson ang kanilang pag-uusap hanggat kaya niya. Tumango naman si Rokel bilang pagsang-ayon. Kung sa bagay, marami siyang kakilala sa kanilang pamantasan din. Pahalagahan ko yan. Ang taong hinahanap ko ay si G. Marvin Wadley. Nakita mo na ba siya sa paligid kahit saan? Tanong ni Alexander. Nang marinig ang kanyang mga salita, blanko ang isipan ni Rokel. Humihingi ako ng paumanhin, maaari mo bang ulitin iyon? Ang tanong ni G. Brooks ay gulat na gulat sa kanya na nagtaka pa siya kung binalaan niya ang pangalan. Marvin Wadley. Hinahanap niya si Marvin. Walang paraan sa impyerno. Mayroong isang pagkakamali. Sa katayuan ni G. Brooks, bakit gugustuhin niyang makipagkita kay Marvin? Siyempre, hinahanap ko si G. Marvin Wadley. Pamilyar ka ba sa kanya?
Paulit-ulit na Alexander, pakiramdam na parang wala sa kanila ang talagang nakakaalam kung sino ang kanyang kliyente. Sa palagay ko ay nasa sabik ako pabalik doon. Dapat ay tinawag ko na lang si G. Wadley. Bakit ko ipinapalagay na alam ng mga batang ito kung sino siya? Napaisip si Alexander sa sarili. Tulad ng paglabas niya ng kanyang telepono, maririnig ang natatanging tinig ni Marvin na tumatawag para sa kanya. Hindi na kailangang tawagan ako, G. Brooks. Nandito ako. Kabanata 711. Noon, tumayo na si Marvin mula sa kinauupuan niya at papalapit na sa kanila. Pagkatapos ay nakipagkamay siya kay Alexander bago sinabi, "Magandang araw, G. Brooks. Napag-usapan na namin sa telepono noong nakaraang araw. Sinubukan kitang tawagan ulit kanina ngunit hindi ka sumando. Sobra akong humihingi ng paumanhin, G. Wadley. Kailangan kong malutas ang ilang mga bagay sa paaralan ng aking anak na babae ngayon lang. Mangyaring patawarin ang aking pagkahuli. Pinag-uusapan, G. Wadley, sinabi mo sa amin na maghanda ng ilang mga dokumento noong nakaraang araw. Narito ang lugar ng opisina na interesado ka at ang modelo ng showroom ng 4D ng outlet, sinabi ni G. Brooks habang naglabas siya ng ilang mga dokumento. Bago magpatuloy ng mas malayo, narito ang isang pangkalahatang pagkasira tungkol sa pagbabayad. Ang outlet at ang pinagsamang lugar ng opisina ay nagkakahalaga ng halos $5 milyong mula noong binabayaran mo ang buong pagpapaupa ng pauna. Siniguro kung bibigyan ka rin ng ilang mga diskwento. Walang problema. Sa ngayon, may upuan lang muna tayo bago talakayin ito ng mas malayo. Sagot ni Marvin habang pinamunuan niya si G. Brooks sa gilid. Samantala, si Rockel ay nakatayo pa rin sa parehong lugar kahit na siya ay hyperventilating ngayon. Pakiramdam niya ay naiwan na lamang ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. Paano ito magiging? Bakit Marvin? Simula kailan siya naging ganito kaganda? Huwag maloko ng mataba na ito, G. Brooks. Na para bang may uubo niya ang $35 milyong na cash. Sinabi ni Jefferson na mukhang labis na nagdududa. Kilala natin siya, G. Brooks. Tiyak na hindi niya kayang bayaran ang dami ng pera. Sinasayang mo lang ang oras at lakas mo sa pakikipag-usap sa kanya. Dagdag ni Rockel, kitang-kita na naguluhan. Kayo ang nagkakamali. Kung hindi mo alam, ang Salford Star Travel Agency ni G. Wadley ay mayroon ng higit sa 200 mga proyekto na nilagdaan. At ang mga numero ay patuloy na tumataas. Sinuri din namin ang kanilang pondo, at mayroon silang halos $8 milyong na halaga sa kapital. Paliwanag ni Alexander habang nakangiti. Topit ba nila akong tinanggap bilang isang tanga? Na para bang nagkakamali ako tungkol sa isang bagay tulad nito? Nakakatawang mga bata. Napanood ng grupo sa purong lagim habang nilagdaan ni Marvin ang kontrata kay Alexander. Sa nagawa na iyon, kaagad na yumuko si Alexander kay Gerald na tahimik na nanunood sa gilid sa buong oras na ito. Ang pagkakita rito ay nagpalakas lamang sa kahihiyan ni Rockel. Gusto lang niyang magrenta ng lugar ngunit wala siyang pera upang magawa ito. Si Marvin naman ay bumili lamang ng 2 buong unit ng sabay-sabay. At isiping ang kanyang ahensya sa paglalakbay ay lumagda na sa higit sa 200 mga proyekto. Ano na nga ba ang nangyayari? Sa pag-sign ng kontrata, nagpa siya sina Gerald at Marvin na oras na para umalis. Hindi na rin naglakas loob si Jefferson na tumingin sa kanya, na pinili lamang na panatilihing mababa ang kanyang ulo. Si Rockel mismo ay nag-aatubili na tanggapin lamang ang napakalaking pagkatalo na ito. Pagkatapos ay tinakbo niya si Marvin bago tanungin, "Marvin, ikaw, sinimulan mo ang iyong sariling kumpanya. Ano ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang anuman sa mga ito dati?" Ramdam ni Rockel na nag-iinit ang pisngi habang tinatanong. Ngayon ko lang ito nasimulan. Opisyal na kaming tatakbo sa loob ng ilang araw bagaman mayroon pa kaming kaunting mga proyekto na ihahanda. Sumagot si Marvin na walang pakiramdam na kailangan upang itago ito. Nakita ko kung gayon tungkol sa kung gaano kakayamanan biglang naging. Sa totoo lang, wala sa iyong negosyo iyon. Pagkasabi nun ay agad siyang tumalikod at iniwan doon. Hindi naramdaman ni Marvin na nasiyahan ito at ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa edad. Panipi tuldok. O ikaw. Labis na ikinagalit ni Rockel na wala siyang imak. Nakatapak lang siya sa lupa sa galit habang pinagmamasdan ang 2 iniwan sa kanya. Paano ito nangyari? Paano talaga nangyayari ang alinman sa mga ito? Tandang padamdam. Paulit-ulit na naisip ni Rockel sa sarili nang maramdaman niya ang pagkabigo sa kanyang dibdib. Ito ay halos pakiramdam tulad ng siya ay handa na upang sumabog sa 1 milyong mga piraso. Samantala, napagtanto ni Gerald na pagkatapos maayos ang lahat ng kinakailangang mga pamamaraan, malapit na ang tanghali. Sa pamamagitan nito, mabilis na nagtanghalian ang 2 bago sabay na bumalik sa campus.
Habang pabalik sila sa paaralan, ang balita tungkol kina Gerald at Marvin na nagsisimula ng isang bagong kumpanya ay kumalat na tulad ng wildfire. Mayroong mga chismis din na mayroon na silang maraming mga proyekto sa kamay. Kahit na ang dalawa ay hindi pa bumalik sa klase, lahat ng kanilang mga kamag-aral ay pinag-uusapan na tungkol dito, at lahat ng ingay na ginawa para sa isang napakalaking kaguluhan. Kabanata 712. Sa sandaling binuksan nilang dalawa ang pinto ng klase, agad silang sinalubong ng sabay na hiyawan at hiyawan. Gerald, Marvin, saan kayo nagpunta pareho? Tinanong ang ilang mga magagandang batang babae habang pinalilibutan nila ang duo habang sinusubukan ang kanilang pinakamahirap na magpukaw ng isang pag-uusap. Lahat sila ay nakatingin kay Gerald na para bang sinusubukan nilang akitin siya. Kung tutuusin, napaisip ng lahat na si Gerald ang nagbigay ng kamay dito kay Marvin. Habang totoo na si Marvin ang direktor ng kumpanya, ang kanyang pangunahing pondo ay nagmula lamang kay Gerald. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng mga batang babae ay nagsisikap na makapasok sa magagandang libro ni Gerald. Ang katayuan ni Marvin ay tumaas din ng malaki, at ilan sa kanyang mga kamag-aral ang lumapit sa kanya upang subukan ang swerte sa pag-uusap sa kanya. Habang ang lahat ay tuwang-tuwa sa paligid ng dalawa, sina Isabel at Stella ay may ganap na kabaligtaran na reaksyon. Pareho sa kanila ang nagpadilim ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung sa bagay, binyuli nila si Gerald nang hindi nila alam na mayaman siya. Ngayong biglang sumikat si Gerald ng popularidad, nagsisimulang magpanik si Isabel nang lumingon siya kay Fabian. Noon, maraming tao ang may gawin na palibutan si Fabian pagdating ng recess. Gayunpaman, ngayon wala ring nakatayo malapit sa kanya. Nang makita iyon, kinuha ni Isabel ang pagkakataong lumakad sa kanya bago tinapik siya ng marahan sa balikat. Malinaw na si Tryon ay parin na trauma sa kahihiyan mula sa kaganapan ng pagpapahalaga ng donor, kaya't si Isabel ay nakatayo malapit sa kanya upang matiyak na mananatiling kalmado siya. Nandito ba si Fabian? Tanong ng isang batang babae na nakatayo sa pintuan ng asol. Siya ay, anong problema? Tanong ni Isabel. Nako, sinabi sa akin ni Ginang South na yayain ko siya na lumahok sa kompetisyon ngayong gabi. Gusto niyang gumanap din si Fabian. Sagot ng dalaga. Oh, magaling yan. Nahuli mo ba yan, Fabian? Hinihiling ka ng paaralan. Masayang pasayahin ni Isabel. Ang tanging sagot na nakuha niya sa kanya ay isang bahagyang tango. Nang makita ang kanyang kawalan ng tugon, pagkatapos ay sumabog si Isabel sa kanyang mesa bago bulalas, hoy, lahat. Ang pagsali ni Fabian sa laban sa taekwondo ngayong gabi. Siguraduhin na pumunta doon mamaya upang aliwin siya. Ay wow, bati Fabian. Sigaw ng karamihan sa kanilang mga kaklase. Kung sa bagay, habang malinaw na may pera si Gerald, si Fabian ay isang napaka-impluwensyang figure sa kanilang universidad. Dahil ang lahat ay nais na makita siyang gumanap din, lahat sila ay nagsimulang magtungo sa stadium ng paaralan. Tayo na din, Gerald. Ang mga klase ay karaniwang nagtutungo at magkakasamang umupo sa stadium. Sigurado, sagot ni Gerald. Kung sa bagay, sa totoo lang nais niyang manood din. Palagi niyang pinangarap na maging isang martial arts master nang siya ay mas bata. Bagaman dahan-dahan ang nag-mature si Gerald habang siya ay tumatanda, sa pagbibigay ng kanyang pangarap sa pagkabata, nasisiyahan pa rin siya sa panonood ng mga pagganap ng martial arts. Bukod kahit may laban si Fabian kay Gerald, hindi talaga nagtampo si Gerald sa kanya. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay kung bakit handa pa ring sundin ni Gerald ang natitirang klase upang suportahan siya. Sa oras na makarating sila doon, medyo masikip na ang stadium. Gayunpaman, dahil naimbitahan si Fabian na sumali, si Gerald at ang kanyang mga kamag-aral ay binigyan ng mga upuan sa harap na hilera upang lalo silang magsaya para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay matapat na isang napakagandang okasyon, at ang mga nasabing okasyon ay nangangailangan ng malalaking madla at malakas na tagay para sa mga kampyon tulad ni Fabian. Habang naglalakad si Gerald patungo sa hilera ng mga pwesto na nakalaan para sa kanyang klase, napansin niya ang dami ng mga katunggali na nakikilahok. Pati sina Maya at Warren ay nandoon din. Ang isang nakakagulat na bagay para sa karamihan ng mga mag-aaral sa stadium ay ang katunayan na ang parehong Warren at Wyatt ay magkatabi na nakatayo, bawat isa ay nakasuot ng uniforme ng taekwondo. Ang higit na nakakagulat ay ang katotohanan na habang ang lahat mula sa klase ni Warren ay nakahawak sa mga palatandaan habang malakas na pinapalakayan siya, hindi marami ang talagang nagpapalakpak para kay Wyatt. Ginawa nitong halatang halata na alam ng kanilang klase kung gaano talaga ang husay ni Warren. Habang nag-iinit si Fabian, nasulyapan niya si Warren na nagresulta sa agarang paggulat niya. Siya, nandito siya, gulat na sabi ni Fabian. Kabanata 713. Nasa sandaling iyon din nang mapansin ni Warren ang pagkakaroon din ni Fabian. Parehas siyang gulat na gulat kay Fabian habang ang dalawa sa paglaon ay lumakad sa isa't isa.
Ikaw, ang kampiyon ng koponan ng Youth Taekwondo ng Sunnydale tama. Napanood ko ang pambansang laban mo noong nakaraang taon. Sinabi ni Fabian paggalang na makikita sa kanyang mga mata. Ako yan at nakakuha ka ng pangalawang pwesto sa laban ng Salford Youth Taekwondo ngayong taon, hindi ba? Narinig ko na ito ay isang malapit na spar at madali mong napunta sa pagiging kampiyon din. Sagot ni Warren, medyo nagulat pa rin nang makita siya roon. To think na pareho silang inanyayahan ng paaralan na gumanap. Hindi nagtagal ang ibang mga patimpalak at madla ay nagsimulang maghanap sa kanilang direksyon matapos mapagtanto na ang dalawang dalubhasa sa martial arts ay nag-uusap. Naaalala ko na nakakuha ka rin ng medyo mataas na ranggo sa mga nasyonal. Sabihin sa katotohanan, palaging nais kong makipag-away sa iyo. Mukhang ito ay magiging isang mahusay na pagkakataon na gawin iyon. Sabi ni Fabian habang nakatingin kay Warren, isang pahiwatig ng pagiging mapagkompetensya sa kanyang boses. Narinig iyon, ngumiti si Maya kay Warren, malinaw na mayabang sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya isang ganap na kaakit-akit na prinsipe, mayroon din siyang mahusay na reputasyon sa buong mundo para sa kanyang mahusay na mga kasanayan sa taekwondo. Ang pagkilala ng kahit na ang mga tao mula sa ibang bansa ay nagsilbi lamang upang higit na humanga si Maya kay Warren. Totoong ito, sagot ni Warren, isang malambot na ngiti sa labi. Nang marinig ang kanilang kahilingan na mag-spar, kaagad na inaprubahan ng pangkat ng samahan ang mungkahi. Pagkatapos ng lahat, dalawang superior martial artist na nakikipaglaban sa bawat isa ay tiyak na magiging highlight ng kaganapan. Ang kampiyon ng Sunnydale kumpara sa unang runner-up sa Salford. Ito ay tiyak na magiging palabas na talaga. Kahit na ilang ng mga kalahok ay naipump para sa spar, pakiramdam ng mas maraming fired ngayon upang ibigay ang kanilang lahat sa kanilang huling mga tugma. Habang patuloy na nakatoon si Gerald sa kompetisyon, naramdaman niyang hinihimas siya ng siko ni Marvin. Kuya Gerald, tingnan mo kung sino ang nakaupo doon. Paglingon sa direksyon na tinuro ni Marvin, nagulat si Gerald nang makita na kapwa nanunood din ng laban sina Jasmine at Mindy. Kulayan mo akong nagulat. Hindi ko akalaing nandito rin sila tulad ng dati, ang dalawang batang babae ay nagtago ng kanilang sarili sa isang sulok ng stadium, tumanggi na makihalubilo sa sinuman. Hindi nagtagal nang mapagtanto ni Jasmine na nakatitig sa kanya si Gerald. Para sa isang maikling sandali, kapwa sila ni Gerald ay nakipag-eye contact. Gayunpaman, mabilis niyang ikinunot ang kanyang mga mata bago muling tumingin. Pagkakita nito, hindi rin natuloy ang pagtitig sa kanya ni Gerald. Sabihin mo Gerald, nagtataka ako kung napansin mo ito. Ano nga ba ang tinukoy mo? Kaya, ang dalawang Diyosa ay lihim na sumulyap sa iyong direksyon kamakailan. Lalo na si Mindy. Habang pareho silang mukhang interesado lamang makipag-usap sa isa't isa, nakita ko si Mindy na nakawin ang mga sulyap sa iyo sa ilang mga okasyon sa panahon ng klase. At hindi lamang iyon ang mga pagkakataong tititigan kanila. Alam mo kung paano pinagsisikapan ni Isabel na sadyang kalabanan ka kamakailan, di ba? Sa gayon tuwing nangyari iyon, kapwa sila mapupunta sa pagmamasid din sa iyo. Hoy kapatid, sa palagay mo nahuhulog ka ba sa kanila o ano? Paliwanag ni Marvin, pinag-aaralan ang sitwasyon. Ang bigat na kalokohan. Wala lang paraan. Sagot ni Gerald habang umiling siya bago ito tumawa. Kahit na parang may gusto siyang sabihin pa, hindi lang makita ni Marvin ang mga salita habang nakatingin siya sa entablado. Nakadikit ngayon ang kanyang mga mata kay Rokel na kakagaling lang sa entablado. Magsisimula na ang laban niya. Habang si Marvin ay nanlamig sa kanya kaninang hapon, siya ay matapat na may damdamin pa rin para sa kanya. Kung sa bagay, ang relasyon niya sa kanya ay halos kapareho ni na Gerald at Sabia. Iyon ay bago sumailalim si Sabia ng kanyang marahas na pagbabago pagkatapos makilala si Eunice. Gayunpaman, bago iyon kung nakarinig si Gerald ng balita na siya ay nasa problema, tiyak na susubukan pa rin niya itong tulungan. Ang kinatatayuan ngayon ni Marvin ay hindi naiiba sa dating si Gerald. Makalipas ang 8 minuto mamaya nang tuluyan na naalis sa labas ng bilog si Rokel, paparating na malapit sa kinauupuan ni na Gerald at Marvin. Natalo siya sa laban. Napagtanto na nandoon si Marvin, lumingon ito sa kanya habang nakahawak sa dibdib at kinakagat ang ibabang labi. Sa labis na pagkadismaya, hindi lamang niya ito pinansin. Ito ay halos nadama na parang nawala siya ng isang bagay na napakahalaga sa kanya. Mabilis na lumipad ang oras sa pagpapatuloy ng mga tugma. Kabanata 714. Kahit na malapit nang matapos ang kaganapan, ang dami ng tao ay tila lumaki. Nais ng lahat na panoorin ang laban sa pagitan ni Warren at Fabian. Ang buong stadium ngayon ay napuno ng labi na sa isang paraan, ito ay kahawig ng isang abalang beehive. Sina Warren at Fabian mismo ay kasalukuyang nag-iinit. Pareho silang kamangha-mangha. Alam mo, si Fabian ang kauna-unahang runner-up sa aming lalawigan habang si Warren ang kampiyon ng Sunnydale. Taas ang kanilang reputasyon.
Oh, sa gayon ito ay tiyak na magiging kawili-wili pagkatapos. Sinusuportahan ko pa rin si Fabian. Inaasahan nating magdala siya ng karangalan sa lalawigan ng Salford. Personal kong sinusuportahan si Warren. Mukha lang siyang napakakaranasan. Halos lahat ng mga miyembro ng madla ay tinatalakay ang buhay na kaganapan sa kanilang sarili, at kasama rito ang mga kamag-aral ni Gerald. Sabihin mo Gerald, sino sa palagay mo ang mananalo? Nagtataka na tanong ng ilang batang babae habang pinapaligiran nila siya. Sa palagay ko parehas silang magaling. Hindi ko talaga masabi. Aba, Teryo na, hindi mo ba kilala si Warren din? Dagdag ng isa sa mga batang babae habang hinihimas ang braso nito. Tiyak na pamilyar sa kanya si Gerald. Malinaw din niyang malinaw na ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Warren ay hindi limitado sa taekwondo. Kung siya ay magiging matapat, si Warren ay tiyak na lalabas sa itaas. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na ibunyag ang kanyang personal na opinyon. Bakit mo pa siya tinatanong? Na para bang may nalalaman siya tungkol sa taekwondo. Mayroon kang dagdag na dolyar o dalawa sa kamay, itigil ang pagsubok na itulak ang iyong mga opinyon sa iba. Ungol ni Isabel habang siya ay lumingon upang masulyapan si Gerald mula sa asol. Para bang mayroon siyang tornilyo na maluwag o kung ano-ano. Hindi alintana ang ginawa ni Gerald, tila ganap na itong tutol. Mismong si Gerald ay ayaw mapalaki ang sitwasyon. Habang alam niya na medyo malupit sa kanya na ilayo ang pansin mula kay Fabian sa naunang kaganapan sa pagpapahalaga ng donor, patuloy na binabastos siya ng walang sigla. Sa sandaling nagsimula ang laban, si Isabel ay patuloy na gumagalaw, malinaw na hinadlang na harangin ang kanyang pagtingin. Tiyak na sinusubukan niya ang pinakamahirap na gawin itong mahirap para sa kanya upang tamasahin ang kompetisyon, at ang pag-unawa sa kanyang motibo ay nagsilbi lamang na magpainit ng dugo ni Gerald. Hindi nagtagal bago maabot ang tugma sa tuktok na sandali. Si Fabian ay na-take mula sa simula pa lamang ng laban, kapansin-pansin ang kapwa matulin at walang tigil. Si Warren mismo ang higit na nakatuon sa pagtatanggol kahit na hindi man lang umaatake. Sa paglipas ng panahon, ang pag-atake ni Fabian ay dahan-daang nagsimulang humina. Bagaman sa hindi sanay na mata ang kanyang paggalaw ay nanatiling matulin, ang kanyang kahusayan sa pag-atake kay Warren ay dahan-daang naubos. Nawala na siya, walang emosyonal na sinabi ni Jasmine. Ha? Sino ang nawala? Warren. Ibig kong sabihin ang pag-atake ng Fabian ay naging mabilis at kamanghamanghang. Si Warren, sa kabilang banda, ay naging simple lamang. Nag-champion ba talaga siya o lahat ba ay kalungkutan lang? Sabi ni Mindy. Habang hindi pa niya nakausap si Fabian dati, kaklase pa rin niya. Kahit na hindi sila malayo malapit, si Mindy ay magiging mas hilig pa rin na suportahan siya. Hey, gagawin kong simple. Habang ang mga pag-atake at paggalaw ni Fabian ay maaaring mukhang cool, inilantad na niya ang lahat ng kanyang mga pattern sa pakikipaglaban kay Warren sa kanilang spar na magkasama. Si Warren ay isang matalinong tao upang kumapit sa kanyang mga galaw. Siya ang magwawagi, maghintay ka lang. Paliwanag ni Jasmine. Ilang segundo matapos sabihin iyon, gumawa ng mabilis na sipa si Warren habang umaatake muli si Fabian. Ang kailangan lamang ay isang solong bihasang at cool na hitsura ng sipa para kay Fabian na ma-knockout kaagad sa lugar ng laban. Nang makita ito, ang karamihan ng tao ay naging ligaw sa mga tagay, ang ingay na pinalakas ng mga echoes na dulot ng mga dingding ng stadium. Habang ang lahat ay nasa matinding espiritu, si Isabel lamang ang mukhang hindi kapani-pani, walang nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, siya ay pagpalakasan para sa kanya sa lahat ng oras na ito. To think na matatalo siya sa isang simpleng sipa. Pinaramdam nito sa kanya na bahagyang nabigo. Ano ang isang kamanghamanghang spar? Tagay ni Gerald, hindi mapigilan ang sariling kaba. Nang marinig iyon, agad na tumalikod si Isabel at sinulyapan ang mga punyal kay Gerald. Paano ito kamangha-mangha? Tulad ng malalaman mo rin kung ano ang kahangahangang ibig sabihin. Sigaw ni Isabel sa napakataas na tunog. Napakalakas nito na agad na nakuha ang atensyon ng maraming tao na nakatayo sa kanilang paligid. Nakatingin silang lahat ngayon kay Gerald. Kabanata 715. Ano nga ba ang problema mo? Hinalpak ni Gerald. Manalo ka. Kaya natalo si Fabian, big deal. Kung sa palagay mo ay napakagaling mo, bakit hindi ka umakyat sa entablado at lumaban? Sigaw ni Isabel. Malinaw na simpleng idinidirekta niya ang lahat ng kanyang galit at pagkabigo kay Gerald. Tinampot pa niya ang bote niya at sinubukan ang pagsabog ng tubig sa buong Gerald. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang pagkalunod sa oras. Gayunpaman siya ay labis na natutukso na bigyan siya ng isang mahigpit na sampal sa mukha para sa paggawa nito. Sa kabutihang palad, pumasok ang kanilang mga kaklase at hinayla si Isabel upang pigilan ang sitwasyon na lalong lumala.
Si Maya mismo ay pasulyap na tumingin kay Gerald ng maikling sandali bago ibinalik ang tingin kay Warren na tila nagpapalabas ng isang nagliliwanag na aura. Alam niyang hindi niya hahayaan ang sinuman na mapahamak. Sa sandaling iyon, isang hukom ang umakyat sa entablado at lumapit kay Warren bago sabihin, sa totoo lang hindi ko pa nakakilala ang isang tao na kay dad mo upang hawakan ang gaanong husay at biyaya. Tunay na ikaw ay kampyon ng Sunnydale. Ang hukom mismo ay tumingin sa kanyang maagang edad na 40, at malamang na siya ay isang tanyag na tao sa larangan. Narinig iyon pasimpleng ngumiti si Warren habang umiling. Tinatawag mo siyang sanay at mabait. Hindi mo alam ang katutubo ng mga salitang iyon kung ginagamit mo ito upang ilarawan siya. Sumigaw ng isang babaeng boses mula sa madla, tunog ng labis na inis. Ang pahayag ay nagpatahimik sa lahat, at lahat ng mga miyembro ng madla ay sabay na nagsimulang maghanap ng mapagkukunan ng tinig na iyon. Hindi lamang ang sinumang gumawa ng matapang na pag-angkin na iyon. Ang may-ari ng tinig na iyon ay walang iba kundi si Mindy. Habang ang dalawang batang babae ay paunang nais na umalis kaagad kapag natapos ang laban, ang pagdinig sa hukom na hinalikan kay Warren bilang asterisk kasabay ng mga marka ng malalakas na tagay na nap ang inis ni Mindy. Hindi niya talaga nilalapastangan si Warren para lang sa kapakanan din ni Fabian. Hindi niya matiis ang lahat ng mga papuri na nakukuha ni Warren para lamang sa maliit na gawaing iyon. Sa kanya, ang mga tugon ng madla at ang mga tugon ng hukom ay simpleng itinulak ito ng sobra para sa kanyang panlasa. Dahil alam na alam ng lahat kung sino ang dalawa, nananahimik lamang sila at nagmamasid. O sige, sapat na iyan. Sabi ni Jasmine habang sinisimulang hilahin si Mindy ng siko patungo sa exit. Kaya't ipinapalagay ko na nakita mo ang totoong kasanayan noon. Kung hindi mo pa alam, hindi ko talaga alam kung bakit ang bait mo. Sigaw ni Maya bilang sagot. Habang talagang hindi siya nasisiyahan na marinig ang isang taong nilalay si Warren ng ganoon, pinanood ni Maya ang kanyang dila dahil wala siyang ideya kung ano ang tunay na may kakayahan pa ang dalawa. Pero syempre, screw ang iyong kampyon sa lalawigan. Lahat kayo ng mga baguhan kumpara sa kanya. Pagmamayabang ni Mindy habang nakaturo kay Jasmine. Pulong nito sa kanya, Jasmine, awayin mo lang siya at ilagay mo siya sa pwesto niya. Si Mindy ay malinaw na kumilos lamang sa ganitong paraan dahil nahuli siya sa init ng sandali. Si Jasmine mismo ang hindi nagustuhan ang ideya. Hindi niya talaga nasiyahan ang pakikipagkompetensya sa iba. Kung nais niyang lumahok sa kaganapang ito, matagal na siyang nag-sign up para dito. Gayunpaman, hindi lamang siya nakakahanap ng anumang karapat-dapat na kalaban na mag-ipit hanggang ngayon. Dahil sa ayaw ng dagdagan pa ang sitwasyon, umiling na lamang si Jasmine at nagsimulang umalis. Huwag ka lang umalis matapos sabihin ng kaibigan mo yan. Halika, labanan mo siya kung maglakas loob ka. Sabi ni Maya na nakasmog ngisi sa mukha. Ayos lang, Maya. Hindi ko siya aawayin. Alam mong hindi ako tumatama sa mga kababaihan. Sagot ni Warren habang mahinang tumawa. Nang marinig ang pahayag na iyon, huminto si Jasmine sa patay. Mabuti nga, away tayo. Sigaw niya habang nakatingin sa mata mismo ni Warren. Pumayag lang siya dahil sinabi ni Warren ang pahayag na iyon. Ginito ba talaga ang lahat ng mga lalaki? Inaasahan lang ba nila na ang mga kababaihan ay magiging mahina kaysa sa kanila sa bawat aspeto? Lalo siyang naiinis dito dahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila at Mindy ay makisalo sa anumang mahahalagang bagay sa loob ng kanyang pamilya. Ito ang huling dayami para sa kanya. Hell yeah! Bulalas ni Mindy. Oh, lalaban ang ating queen. Banal. Anong pakikitungo? Matapos marinig ang kanilang pag-uusap, agad na nagsimulang muling magsaya ang madla. Pasimpleng nagkibit-balikat si Warren sa kanilang tugon na tila wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, alam niyang hindi niya kakailanganin ang labis na pagsisikap upang manalo laban sa kanya. Kabanata 716. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Jasmine kahit sa oras na ito, ibinibigay niya ang kanyang uniforme. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapusod at ang buong hitsura ay umakma sa kanyang kagandahan ng perpekto. Habang ang karamihan sa mga lalaki ay bumubulusok sa kanya, marami sa mga batang babae ay berde sa pagkainggit. Kahit si Gerald ay nakatingin ang mga mata kay Jasmine. Hindi niya talaga inaasahan na alam niya kung paano makipaglaban. Pagkakita sa kanya, sinimula ni Warren ang pagpikit ng sarili sa isang itim na guhit ng tela. Ang kanyang pagkilos ay agad na napasubo sa madla. Paano kulat lalaki? Matapos matiyak na ang buhol ay sapat na masikip, pagkatapos ay biniro ni Warren, halika sa akin, ngayon. Habang huminahon ang mga kilos niya, walang imak si Jasmine. Sa halip, binuhusan siya nito ng mabilis na kidlat. Sa isang malakas na kabog, binitukan si Warren sa mukha. Hindi niya nagawang hadlangan o kahit na maiwasan ang atake nito. Napagtanto lamang niya kung ano ang nangyayari pagkatapos na may palabas mula sa ring at malakas na pag-crash sa lupa.
Ang lahat ay simpleng naganap ng napakabilis para makapagproseso siya. Nagulat ang mga kasapi ng madla, marami pa nga ang humihingal sa paningin bago sila. Natalo, agad na gumapang ulit si Warren bago alisin ang kanyang piring. Pagkatapos ay tinitigan niya si Jasmine, laking gulat ng katotohanan na nanalo siya laban sa kanya sa iisang galaw lamang. Nagulat din si Maya. Malakas ang batang babae na ito. Medyo sobrang lakas. Si Jasmine mismo ay cool na bilang isang pipino. Ang kanyang susunod na hakbang ay upang mangolya kay Warren, hudyat na siya ang susunod na umatake. Sa pakiramdam na kumukulo ang kanyang dugo, sandaling nabulag si Warren sa galit habang siya ay tumungo sa kanya. Bago pa siya nakapagpatong ng isang daliri sa kanya, naglunsad si Jasmine ng isang sipa sa paliparan, pinapunta ulit si Warren palabas ng bilog. Ang kanyang buong katawan ay simpleng bumagsak sa lupa na para bang siya ay isang sirang saranggola. Bukas na ngayon ang mga panga ng lahat. Hindi lamang sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Si Gerald mismo ay pantay na gulat. Mabuti siya. Kahit nakilala si Warren na magaling sa taekwondo, ni hindi niya mablock ang kahit isang atake ni Jasmine. Ginawa niya ang isang kumpletong lokohan sa kanyang sarili sa harap ng buong stadium. Warren! Sigaw ni Wyatt habang siya at ilang iba pa ay tumatakbo upang tulungan siya. Hindi man lamang tumayo si Warren ng mag-isa sa sandaling ito at ang kamay nito ay dahan-daang idinikit sa kanyang sugatang dibdib. Nasa ilalim siya ng napakalubhang sakit at ang malamig na pawis ay tumulo sa noo niya habang tinitingnan niya si Jasmine, respeto na makikita sa kanyang titig. Kahit si Fabian ay hindi mapigil ang humanga sa babaeng nakatayo sa ibabaw ng entablado. Magaling. Nakakagulat iyon. Tuwang-tuwa si Isabel, nasiyahan na makita si Warren na ngayon ay napahiya ng isang batang babae mula sa ibang klase pagkatapos na talunin si Fabian. Kahit nakaibigan ni Warren ang kanyang sariling kapatid, hindi niya maiwasang ipahayag ang kanyang kalmado. Hindi alintana ang sasabihin niya, ang natitirang madla ay nagsigawan din ng malakas. Manalo ka, upang isipin na ang kampyon ay hindi maaaring kahit isang daliri sa kanya. Karaniwan sa mga lalaki, nakakabagot, sabi ni Mindy na smugly habang nakatingin sa ibang mga contestant. May ilan pa ba sa iyo na naglalakas loob na hamanin siya? Dagdag ni Mindy, ibinaba lamang ng kanilang mga ulo ang mga kalahok bilang tugon. Kahit si Wyatt ay hindi dinadala ang hamon. Kung tutuusin, si Warren ang pinakamagaling sa kanila, ngunit sa wakas ay natalo pa rin siya. Hindi mo ba sinabi na alam mo ang isa o dalawa tungkol sa taekwondo, Gerald? Bakit hindi mo tinatanggap ang hamon niya ngayon? Sabi ni Isabel habang tumalikod at sinisimulan siya. PPS, hindi ka lang ba nag-cheer para kay Warren kanina? Anong meron nakuha ng pusa ang dila mo? Tandang padamdam. Dagdag niya habang kaagad na humakbang, naapakan ng paa sa proseso. Ang bagay ay, nakasuot siya ng sapatos na pang-platform sa sandaling iyon. Nakapikit lang ng ngipin si Gerald sa sakit. Ilipat mo ito, sigaw ni Gerald habang sinisipa si Isabel mula sa likuran, dahilan para malugmok muna ito. Panipi tuldok. Ikaw ang naglakas loob na patulan ako. Hysterically na sigaw ni Isabel. Hindi niya talaga inaasahan na lalaban talaga si Gerald at papahiyain siya sa harap ng napakaraming tao. Wyatt, sinaktan niya ako. Sigaw ni Isabel, nakatingin sa direksyon ni Wyatt. Kabanata 717. Abala pa rin si Wyatt sa pagtulong kay Warren nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang kapatid. Napagtanto na may isang taong sumusubok na makipag-away sa kanya, agad niyang naramdaman ang isang nagngangalit na galit sa kanyang dibdib habang siya ay sumugod papunta sa kanila. Siya ay nahihiya ng sapat sa pamamagitan ng ang katunayan na wala siyang lakas ng loob na haminin ang isang batang babae na nagawang talunin si Warren. Kung sa bagay, isa siya sa pinakamagaling na mandirigma sa paaralan. Ngayon na ang kanyang kapatid na babae ay binubuli, simpleng hindi niya pinapayagan ang kanyang ego na durugan pa. Kung hindi siya naninindigan para sa kanya ngayon, tiyak na siya ang magiging pinakamalaking pagkabigo sa kanyang pamilya. Ang galing mo naman. Mayroon ka bang death wish o kung ano? Umungol si Wyatt habang inilunsad ang sarili, na nagdidirekta ng sipa sa dibdib ni Gerald. Oh Diyos, baliw si Wyatt. Siyempre siya. Hindi lang ang lalaki ang tumama sa kanyang kapatid na babae, marahil ay pantay siya sa galit sa sarili sa hindi pagtanggap ng hamon sa kanya. Alam ko diba? Tiyak na aalisin ni Wyatt ang lahat sa lalaking iyon. Nararamdaman ng bawat isa ang kanilang mga hininga habang ang paa ni Wyatt ay mapanganib na malapit ng mabangga ang dibdib ni Gerald. Tuldok. Gayunpaman, bago pa man maabot nito si Gerald, biglang nasumpungan ni Wyatt ang kanyang sarili na nagpapabilis. Para bang si Wyatt ay isang basurang manika lamang habang itinapon siya ni Gerald sa tagiliran, na naging sanhi upang mahulog si Wyatt sa sahig. Nararamdaman ni Wyatt na ang lahat ng kanyang mga buto ay sabay na nabasag sa sandaling iyon. Wala siyang lakas na gumapang.
Habang si Marvin ay paunang nag-aalala para kay Gerald matapos makita ang singil sa kanya ni Wyatt, siya ay na-freeze ngayon sa lugar, bukas ang kanyang panga. Kahit si Isabel na kanina pa nasa sabik na makita si Gerald na tuluyang nabugbog ay naparalisa sa gulat. Naramdaman ni Gerald ang buong stadium na nakatingin sa kanya na nanlaki ang mga mata na sumasalamin sa kanilang labis na hindi paniniwala. Si Maya mismo ay nalugi. Narinig niya kung gaano kagaling ang galing ni Wyatt at alam niya sa katotohanan na hindi tatayo si Gerald ng isang pagkakataon laban sa isang bihasang manlalaban. Ano iyon? Napakalawak ng isang kahabaan upang masabi na nai-redirect ng Gerald ang kanyang atake nang hindi sinasadya. Jasmine. Bulalas ni Mindy nang agad itong tumakbo palapit sa kanya. Nakita ko rin ito. Sagot ni Jasmine habang nakakunot ang kanyang mga mata habang titig na titig kay Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Gerald ang diskarteng itinuro sa kanya ni Finlay. Hindi naisip ni Gerald na gamitin ito. Ang kanyang katawan ay simpleng likas na lumipat sa sarili. Wala siyang oras upang ayusin ang kanyang puwersa na kung saan ay ipinaliwanag kung bakit nararamdamang nasaktan si Wyatt. Ano ang tunay na praktikal na pamamaraan? Habang iniisip niya yon, lahat ng tao sa hall ay agad na lumaki upang magkaroon ng mas mahusay na opinyon tungkol kay Gerald. Holy creep! Upang isipin na ang isang bihasang manlalaban na tulad ni Wyatt ay one-up. Oo. Matapos talunin si Warren, mukhang may bago na namang kalaban ang ating Reyna. Alam ko diba, Gerald? Pumunta sa entablado at ibalik ang aming pagmamalaki bilang kalalakihan. Ang mga sigaw na tulad nito ay itinapon mula sa buong paligid ng stadium. Kahit na ito ay kamanghamanghang makita kung paano ang Jasmine ay may parehong kagandahan at brawn, ito ay hindi isang kahabaan upang sabihin na ang karamihan sa mga tao doon nadama pinahiya na walang sinuman, kahit na si Fabian na ang pinakamahusay na martial artist sa kanilang paaralan, naglakas loob hamon sa kanya ano tayong mga kalalakihan kung hindi natin matatalo ang isang babae. Umakyat ka na sa entablado, Gerald. Talunin mo siya. Talunin mo siya. Chanted marami sa mga lalaking mag-aaral doon. Tungkol naman sa mga babaeng mag-aaral, nagsimula agad silang mag-chant na ibababa din ni Jasmine si Gerald, inaasahan na hikayatin siya. Dapat mong puntahan ito, kapatid. Gayunpaman, hindi ko alam na galing ka pala sa pakikipaglaban. Sabi ni Marvin habang minamasahe ang balikat ni Gerald. Mismong si Jasmine mismo ang tila naintriga sa turn ng mga pangyayaring ito, at pasimpleng napatitig siya kay Gerald habang inihahanda niyang labanan ang susunod niyang kalaban. Natagpuan muli ni Gerald ang kanyang sarili sa isang problema. Kung sa bagay, alam niya kung gaano kahusay si Jasmine at alam din niya kung gaano kalupitan ang pag-atake nito. Walang paraan na siya ay kusang umakyat laban sa kanya. Kabanata 718. Halika labanan mo siya tulad ng isang tao, duwag ka. Sigaw ni Mindy habang nakatingin kay Gerald. Sa totoo lang nais niyang makita silang pareho na nag-iisa. Oo, lumaban ka na parang lalaki. Chanted ilan sa iba pang mga batang babae sa stadium pati na rin. Napailing na lang si Gerald sa isang wry smile sa mukha. Walang paraan na makakakuha siya ng bulate sa isang ito. Alam na pumayag lamang siya sa hamon at dahan-daang napunta sa pangunahing yugto. Sa kabuuan ng kanyang maikling pagsasanay kasama si Finlay, tinuruan siya ng kabuoang 5 paggalaw sa pagtatanggol sa sarili. Ang bawat paglipat ay magkakaiba, inuuna ang pagprotekta sa gumagamit mula sa alinman sa mga suntok, sipa, o sandata na parehong mahaba at maikli. Ang ikalimang pamamaraan, sa kabilang banda, ay maaaring magamit sa ilalim ng mga sitwasyon kung saan ang isa ay pinaghihigpitan mula sa likuran. Habang ang lahat ng ito ay tiyak na makakatulong kay Gerald na ipagtanggol ang kanyang sarili kung makakaharap niya ang panganib, ang mga ito ay mahalagang paggalaw lamang ng pagtatanggol sa sarili. Ang mga ito ay ganap na walang silbi sa isang away tulad nito. Pagpasok sa singsing, susubukan lamang ni Gerald na alamin kung aling kilos ang gagamitin laban kay Jasmine nang kaagad siyang tumulo sa kanya. Sa kabila ng pagiging babae, ang bilis niya ay hindi biro. Naisip niya na si Gerald ay isang uri ng master ng martial arts. Oh, lalabas na siya. Tila nagsisikap siya ngayon ng higit na lakas. Ngayon ay magiging kawili-wili ito. Ano ang magiging reaksyon ni Gerald? Ang karamihan ng tao ay naging ligaw, ispekula ang mga resulta ng pagtatapos na may matinding kaguluhan. Tiyak na hindi siya makakakuha ng isang hit. Hindi lang siya mukhang may sapat na lakas. Kung gayon paano niya itinapon sa gilid ang Wyatt? Posibleng nagkataon lamang iyon. Habang ang madla ay nagpatuloy na pagtalakay sa kanilang mga sarili, si Jasmine mismo ay tumigil sa harap mismo ni Gerald bago ang kaaya-aya na paglundag at pagganap ng isang umiikot na sipa sa gitna ng hangin. Ang kanyang mga paggalaw ay napakabilis at nakapak na may puwersa na tila waring ginagawa niya ang paglipat na ito sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, nanatiling cool na ulo si Gerald at inalala ang itinuro sa kanya ni Finlay.
Ano man ang pag-atake kung ang iyong kalaban ay umaatake sa isang sipa, harangan ang pangalawang paglipat. Umaasa para sa pinakamahusay na Gerald pagkatapos naghintay para sa perpektong pagkakataon at sa sandaling nakita niya ito, kinuha niya si Jasmine sa shin at pinindot pababa sa isang pressure point. Sa kaunting lakas lamang, inilipat niya ang kanyang katawan sa tagiliran, matagumpay na nalabanan ang sipa. Hindi sa anumang oras, natagpuan ni Jasmine ang kanyang sarili na ganap na walang balanse tulad ng naranasan ni Wyatt sandali kanina. Sa sumunod na segundo, nahanap niya ang sarili na nakabangga sa sahig sa labas mismo ng ring. Ano? Pansamantalang natahimik ang lahat lalo na sina Warren at Maya na mas naalarma kaysa sa iba. Si Isabel at ang dami ng mga batang babae na una nang nag-uugat kay Jasmine ay naiwang walang imat din. Jasmine. Sino ang madaling talunin si Warren ay isang up ni Gerald. Jasmine. Sigaw ni Mindy sa gulat, binasag ang hindi magandang katahimikan habang tumatakbo papalapit sa kanya at ainal-alayan siyang bumangon. Habang si Jasmine ay nasugatan ng malubha sa balikat, ang kanyang prioridad ay ang unang tumingin kay Gerald mula sa kinatatayuan niya. Nagkaroon siya ng magkahalong damdamin na nasa loob niya habang nakahawak siya sa kanang balikat sa suporta ni Mindy. Kahit na mula sa isang maliit na edad, Jasmine ay palaging naglalayong maging pinakamahusay na. Gayunpaman, upang magawa ito, kailangan niyang bayaran ang presyo para dito. Para sa pinakamahabang oras, alam niya na ang kanyang mga kapantay ay wala kahit saan malapit sa antas na siya. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay palaging isang bagay na labis niyang ipinagmamalaki, sa wakas ay natalo siya sa kauna-unahang pagkakataon ngayon. Si Maya mismo ay nakabukas pa rin ang kanyang panga, lubos na nabigla sa pag-unlad na ito habang ang mga miyembro ng madla ay nagsimulang muling magsaya, ang kanilang mga tagay ay umalangaw-ngaw sa buong stadium. Aw! Huminahon ka ng konti, sabi ni Jasmine. Gabi na ngayon at si Mindy ay abala sa pag-aalaga ng mga sugat ni Jasmine sa kanilang silid pabalik sa mansion ng Fendersons. Namamaga lahat. Diyos, galit na galit lang ako. Mga kaklase namin kaya paano ka ganoon kalubha ni Gerald. Tingnan lamang ang kalagayan ng iyong balikat. Kung galit pa siya sa akin ng isang beses wala akong pakialam kahit na magkaklase kami. Iniuutos ko ang isang tao na ilabas siya. Humahabol kay Mindy. Huwag kang magmamadali. Natalo ako at yun. Sagot ni Jasmine. Ano ang ibig mong sabihin na wala? Malinaw na niloko niya. Kalmayan mo ang sarili mo, Mindy. Masasabi ko pa kung nanloloko talaga siya. Ilalagay ko sa sarili ang gamot mamaya. Gayon din, maaari mong tipunin ang lahat ng 12 sa aking mga guro. May sasabihin ako sa kanila, sabi ni Jasmine habang isinusod pabalik ang kanyang damit bago tumingin kay Mindy. Kabanata 719. Narinig iyon kaagad na umalis si Mindy sa kanyang silid upang ipaalam sa kanyang mga guro. Gayunpaman, bumalik siya hindi nagtagal. Wala sa mga guro ang nasa paligid, Jasmine. Ang natitirang mga matatanda sa mansion ay wala rin. Nagaganap ang kanilang pagpupulong sa silid ng pagpupulong. Nakalimutan mo na ba? Ngayon ang araw na nag-host sila ng kanilang taunang malaking pagpupulong. Paliwanag ni Mindy. Naalala ko lang. Hindi mahalaga, kakausapin ko na lang sila bukas, sagot ni Jasmine na nakayuko habang nakaupo sa kama. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Jasmine na mukhang si Mindy na parang may sasabihin pa siya. Ano ang mali? Tanong ni Jasmine. Narinig iyon pagkatapos ay lumaktaw si Mindy sa tabi ni Jasmine bago siya tinanong, sabihin mo Jasmine, ano sa palagay mo ang pinag-uusapan nila sa misteryosong taunang pagpupulong ng pamilya na ang mga lalaki lamang ng aming pamilya ang maaaring makadalo? Paano ko malalaman? Sagot ni Jasmine habang umiling siya bago may napagtanto. Panipi tuldok. Ano ang pinaplano mo, Mindy? Tanong ni Jasmine habang nakatingin sa mata ni Mindy. Alam mong alam ang iniisip ko. Halika, hindi nila tayo pinapayagan na tingnan ito. Hindi lamang namin alam kung bakit kailangan nating manatili sa bahay sa lahat ng oras, halos wala kaming alam tungkol sa ating sariling pamilya. Sa rate ng iyong pagsasanay sa mga taong ito, sasabihin kong tiyak na mas malakas ka at mas may talento kaysa sa karamihan sa mga kalalakihan sa pamilyang ito. Gayunpaman kami ay pinananatiling clueless tungkol sa mas malaking larawan. Sabi ni Mindy habang nagbubuntong hininga. Ang ekspresyon ni Jasmine ay nagpatuloy lamang sa pagdidilim lalo na niyang naririnig ang mga salita ni Mindy. Ang mga bagay na sinabi ni Mindy ay parang mga tinak na ubas na nakakabitin sa kanyang puso. Kaya, totoo na nagsumikap ako sa lahat ng mga taon upang mapatunayan na mas mahusay ako kaysa sa mga lalaking iyon. Upang mapatunayan na kaya ko ang alinman sa negosyo ng aming pamilya pati na maaari nilang. Gayunpaman kahit na matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang kanyang lolo ay hindi kailanman napansin ang anumang mga talento niya at hindi rin niya kinilala ang alinman sa kanyang pagsusumikap. Bakit hindi tayo mag-eavesdrop?
Alam kong nais mong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa pamilya tulad ng sa ginagawa ko, bulong ni Mindy. Habang si Jasmine ay tiyak na agad na tumanggi na gawin ito sa nakaraan dahil sa takot na magalit ang kanyang lolo, matapos marinig ang panghimok ni Mindy sa oras na ito, si Jasmine ay medyo nag-aalangan sa unang pagkakataon sa isang mahabang panahon. Kung magpapatuloy ito, nangangahulugan ba na ipagpapatuloy nila ang pagtatago ng lahat ng ito sa akin at kay Mindy magpakailanman? Nais ko bang ipagpatuloy ang pamumuhay ng hindi namamalayan? Makalipas ang isang maikling sandali, umiling si Jasmine. Kudlit tuldok. Hindi, tama siya. Talagang tumanggi akong ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Magre-rebelde si Jasmine sa pagkakataong ito. Tiningnan niya si Mindy at tumango ang dalawa sa isa't isa bago lumabas na sneakily patungo sa silid ng pagpupulong. Tila nasa tamang panahon lamang sila upang simulan ang pagpupulong. Pangalawa, pangatlo, kumusta ang mga paghahanda? Upang matagumpay na makitungo sa isang bagay na malaki, ang sandata mismo ay isang napakahalagang kadahilanan. Sinabi ng isang matandang lalaki na may isang stick na nakaupo sa upuan ng parangal habang nakatingin siya sa dalawang binata. Siya ang patriarka ng pamilya. Halos kumpleto na ang paghahanda, tatay. Gayunpaman kahit na pinagsama kaming pareho, hindi pa rin namin nakukumpleto ang pinakamahirap na misyon na itinalaga sa amin. Kung buhay pa lang si Kuya, baka, si Jasmine, na naka-eavesdropping na, ay nagsimulang makinig ng mas maigi sa puntong ito. Matapos marinig kung ano ang sasabihin niya, ang matandang patriarka ay kaagad na nagsimulang mapunit bago sabihin, oo. Kung siya ay buhay pa, ang Fendersons ay hindi magiging kasing pasibo tulad ng sa ngayon. Ito ay isang kahihiyan na siya ay pinatay. Ang Diyos tunay na gabayan ang isang anghel pabalik sa kanyang mga bisig sa araw na iyon. Nang masabi iyon, tumulo ang luha sa mga pisngi niyang kunot. Kabanata 720. Sa katunayan, matapos ang batang master ay pumasa, walang ibang Fenderson ang nakapaghamon sa aming magkaribal na pamilya. Kung sa bagay, nasa katandaan ka na nang nangyari iyon, kuya. Ito ay talagang isang kahihiyan. Salamat sa Diyos ang aming maliit na Jasmine ay labis na may talento. Ang kanyang mga kasanayan ay maaaring madaling tumugma sa mga batang master. Sa sapat na pagsasanay mula sa amin, maaari siyang maging mas kamangha-mangha. Sabi ng isa pang matandang lalaki. Habang pinag-isipan kung payagan siyang sumali dito, siya pa rin ang nag-iisang anak na babae ni Ethan. Siya ang huli sa kanyang linya ng dugo. Pinoprotektahan ko siya mula sa labas ng mundo sa pinakamahabang oras. Tuldok. Wala lang akong puso na papasukin siya sa lahat ng ito. Bulalas ng patriarkang Fenderson. Bata pa rin siya at sa huli ay ikakasal din siya. Dapat ko ring banggitin na kahit na ang batang Panginoon na si Ethan ay hindi nakayanan ang pamilya. Ano ang magagawa niya? Ang kanyang mga magulang ay kapwa pinatay sa pangyayaring iyon, sa palagay mo ay magdadalawang isip silang ibagsak ang isang maliit na batang babae. Sabi ng isa pang nasa katanghaliang lalaki na may malangis na mukha. Narinig iyon, ang pangalawang batang Panginoon na pinangalanan ng Joseph Fenderson ay hinampas ang kanyang mga kamay sa mesa habang nakatingin siya sa lalaking nasa edad na. Ano nga ba ang eksaktong ibig mong sabihin doon, Noah Skyler? Napagamot ba namin ng maayos ang pamilya Skyler para hindi mo kami igalang tulad nito? Ayoko. Ang aking lumang umot-o ng isang ama ay patuloy na nagpapaalala sa akin na ang mga Skyler ay walang hanggang pagkakautang sa mga Fenderen. Ginagawa niya ito mula pa noong bata pa ako. Sinabihan akong makinig sa lahat ng iyong sasabihin at eksaktong ginagawa ko iyon sa nakaraang ilang taon. Tinulungan din kita na masecure ang kapangyarihan sa Timog Kanlurang rehiyon. Maaari ko man lang makuha ang kredito para dyan, tama. Sagot ni Noe habang nakatitig kay Jose. Bukod sa Fendersons, ang ilang mga miyembro mula sa kanilang mga pamilya ng vassal ay naruroon din. Pagkatapos ng lahat, ang malalaking pamilya na tulad nila ay dapat magkaroon ng kahit kaunting mga vassal sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ito ay katulad sa kung gaano karaming mga tao ang magsisimulang magtrabaho sa ilalim ng Crawfords tuwing bumubuo si Gerald ng anumang mga bagong samahan. Totoo yan, medyo natulungan ni Noe ang Fendersons sa nakaraang 2 taon. Kahit ang aming pamilya ay nakapagpakain ng kanyang kredito. Ungol ng ilang iba pang mga kasalukuyang kasapi. Ito ay sa sandaling iyon ng ibasag ng patriarka ang kanyang paglalakad sa sahig na naging sanhi ng manahimik ng lahat. Kung may sasabihin ka, iduraan mo lang ito, sabi ng matanda habang napasinghap siya. Oh, wala ito, master, ito ay lamang na ang batang Panginoon ay lumipas na sa loob ng maraming mga taon. Nabanggit na rin natin ang paghahati ng mana dati, ngunit noong panahong iyon ay sinabi mo na kailangan naming maghintay hanggang lumaki si Jasmine. Kaya, malinaw na lumaki siya ng maayos. Hindi ba mataas na oras upang gawin ang ipinangako mo? Wala rin namang tagapagmana si Ethan. Manalo ka, sabi ko na nga ba.
Ang aming batang Panginoon ay maaaring lumipas ng matagal na, ngunit ang paghihiganti ay mauna. Ngunit narito ka, sinusubukan mong hatiin ang kanyang mana. Maghiganti ka. Sa paglalagay nito ng diretsahan, tila talagang hindi kayo nangangahas na gawin ito. Bukod, ang pag-iwan niya ng kanyang mana sa inyong dalawa ay nagpapatunay na ang iyong mga kasanayan ay limitado. Ito ay hindi isang kahabaan upang maangkin na ang Fender Sons ay nagiging mahina sa pangalawa. Hayaan lamang natin na hawakan ang kanyang mana upang ang Fender Sons makakuha ng isang mas mahusay na pagkakataon sa paglaki muli. Tama si Noe. Chime sa ilang iba pang mga miyembro. Habang si Joseph at ang kanyang kapatid ay nagpupumilit na makabuo ng isang naaangkop na tugon, ang pinto ay binuksan ng isang malakas na putok. Pumasok si Jasmine sa silid ng pagpupulong, namumula at nanlamig ang kanyang mga mata habang sinusuri ang bawat kasapi sa silid. Ang kanyang titig ay tuluyang nakalok kay Noe. Tio Skyler, sabihin mo sa akin kung sino ang pumatay sa aking mga magulang. Sino nga ba ang kaaway? Maghihiganti ako para sa ating lahat. Pagkakita sa kanyang barge-in, ang patriarch ay simpleng bumantong hininga, sigurado na narinig niya ang buong pagpupulong. Walang nang-ahas na magsalita ng isang salita, kahit na si Noe na ngayon ay tumitingin sa gilid, nagpapanggap na parang hindi niya narinig ang tanong niya. Matapos palabasin ang isa pang malalim na buntong hininga, ang patriarch ay sumulyap kay Jasmine bago sabihin, magpahinga muna tayo. Jasmine, sumama ka sa akin.